like, share and subscribe. My Master. Kabanata 921 hanggang 930. Ang Guworm sa Dantian. Tumingin si Yang Yian kay Old Meng at halos mabulunan siya sa kanyang mga sinabi. Inisip niya noong una na ang Old Meng ay pinangalan ng Meng, kaya nahulaan niya na ang matandang Meng na ito ay maaaring may kaugnayan sa East Array Immortal na si Meng Changqing na binanggit niya. Sa isip ni Yang Yian, ang pinakamalamang na posibilidad ay ang Old Meng ay ang inapo ng East Array Immortal Meng Changqing. Alam niya na direktang sinabi ng matandang ito, "Ako ang Array Immortal Meng Changqing." Maniwala ka. Maniwala kang multo. Ito ang unang reaksyon sa isip ni Yang Yian. Ngunit nang makita niya ang mga mata ni matandang Meng, alam niyang hindi nagsisinungaling ang matanda. Ngunit hindi makatuwirang isipin ito. Ayon sa mga chismis ni Zia Lu tungkol sa East Array Immortal Meng Changqing at sa West Array Demon Yang Wentian, ang dalawa ay nasa Jindan stage libu-libong taon na ang nakalilipas, at sila ay mga henyo sa paraan ng array formations. Ang bilis ng paglilinang ay tiyak na mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Ngunit ang matandang Meng na nasa harapan niya ay ang paglilinang ng unang bahagi ng panahon ng Yuanying, na hindi makatwiran. Kinailangan ng libu-libong taon para maglinang ang array genius na si Meng Changqing hanggang sa unang bahagi ng Yuanying period. Ito ay hindi makatwiran. Ngunit sa pagtingin sa masalimuot at mapait na mga mata ni Old Meng, masasabi ni Yang Yian na seryoso siyang nagsasalita, at sa wakas ay nagsabi, "Naniniwala ako." Kung titignan ng mga mata ni Old Meng, tiyak na may nasa likod nito. "Master, mag-usap tayo habang naglalakad," sabi ni matandang Meng. Sa sandaling ito, nagbago ang aura ni Old Meng, naging napakakalma at marilag, at may pakiramdam na hindi mailarawan ni Yang Yian. Tumanggo si Yang Yian, "Okay, pagkatapos ay sabihin sa akin ang iyong kwento. It's all a past event, and I'm not showing off, but I know kung hindi ko sasabihin, hindi ka magtitiwala sa akin." Sabi ng matandang Meng. Hindi siya ginambala ni Yang Yian at pinakinggan siyang magpatuloy. Alam ng lahat na hindi magkatugma ang pormasayo ng demonyong si Yang Wentian, ngunit nasa ibabaw lang iyon. Kung tutuusin, kapag nagkita tayo, pareho tayong mayabang at ayaw umamin ng pagkatalo. Madalas kaming nakikipagkumpetensya sa isa't isa sa antas ng pagbuo. Unti-unti kaming naging magkaibigan na nagpapahalaga sa isa't isa. Isang araw, nakatanggap kami ng isang balita na sa isang lugar sa Ilang, mayroong relic ng isang sinaunang pormasayon, kaya napagkasunduan naming pumunta sa sinaunang formation relic na iyon. Nang sabihin ito, puno ng pait ang tono ni Matang Meng. Huminto siya at nagpatuloy, "Sa oras na iyon, nakamit na natin ang dakilang kasakdalan ng nascent soul, at lahat tayo ay mayabang at walang dapat ikatakot. Bilang resulta, nakatagpo kami ng hindi pa naganap na krisis noong panahong iyon. Ang pagiging komplikado at kapangyarihan ng sinaunang pagbuo na iyon ay lampas sa aming ketulusan, at tumagal ng ilang dekada bago lumabas. Lumalabas na ang antas ng aking paglilinang ay bumagsak sa oras na iyon, at naabot ko ang maagang yugto ng nascent soul, at hindi pa ako nakagawa ng anumang pag-unlad mula noon. Nag-trigger kami ng Gu formation, at nang makatakas kami at masira ang formation, tinulungan ko si Yang Wentian na labanan ang pag-atake ng Guworm. Gumamit siya ng isang teleportation formation upang iligtas ang aming mga buhay, ngunit pagkatapos ng oras na iyon ang aking dantian ay inookupahan ng isang formation na Guworm. Higit sa taon, gaano man karaming espiritual na enerhiya ang natanggap ko, nilamon ito ng uod na Gu na nakatago sa dantian. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nag-improve ang cultivation level ko sa paglipas ng mga taon. Sinubukan ko ang lahat ng posibleng paraan, ito man ay pagpino o pagpapatalsik gamit ang panlabas na puwersa, ngunit walang paraan upang paalisan ang uod na Gu na sumasakop sa aking dantian. Hindi lang iyon, kung hindi ako sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa dantian para ibigay sa Guworm, kakainin nito ang aking dantian nascent soul. Ang pagkagat ay napakasakit, at ang aking katawan ay hindi gaanong masakit. Masasabing sa nakalipas na 1,000 taon, ako ay ganap na lahat sila ay kontrolado ng mga makamandag na insekto. Ngayon ay puppet na lang sila. Matapos ang napakaraming taon, kung pag-uusapan ang kaharian ng mga makamandag na insektong sumasakop sa aking dantian, tansya ko ay narating na nila ang kaharian ng kaguluhan. Ang dahilan kung bakit ako tumayo at sinasabi ito ngayon ay gusto ko talagang makahanap ng isang matatag na kapaligiran para sa paglilinang para sa aking sarili. Nagpunta ako sa Mountain and Sea Realm sa mga taong ito para lang makahanap ng paraan para maalis ang mga nakakalason na insektong sumasakop sa aking dantian, pero sinubukan ko na ang lahat. Anumang malakas na puwersa na pumasok sa dantian upang paalisan ang mga nakakalason na insekto ay lalamunan ng mga nakakalason na insekto.
Kakaiba talaga ang masamang hayop na iyon, at hindi ko alam kung anong klaseng pag-iral iyon. Wala na akong magagawa. Pakiramdam ko isang araw, kapag sumisipsip ito ng sapat na espiritual na enerhiya sa aking dantian, o kapag ang paglilinang nito ay umabot sa isang tiyak na antas, ito na ang katapusan ko, Meng. Kaya tinanggap ko na rin ang kapalaran ko. Ngayon ang matatag na paglilinang na ito ay kailangan ko na lamang itago ng mabuti sa lugar kung saan maaari kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ito ay ang aming kapalaran upang makilala ang Sect Master ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, naging bahagi na ako ng iyong Yunmen. Ito rin ay isang magandang pagpipilian na gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa Yunmen. Ngayon gusto ng Sect Master na maghanap ng magkukumpuni ng teleportation array, at siyang Wentian lang ang makakagawa nito. Sa sinaunang array ruins na iyon, ako ang tumulong kay Yang Wentian na labanan ang pag-atake ng Guworm. Kung hindi, ang Guworm sa aking dantian ay dapat na nasa dantian ni Yang Wentian ngayon, kaya may utang siya sa akin, si Old Meng, ng isang pabor. Hindi siya maimbitahan ng iba na lumabas ng bundok, pero dapat kaya ko. Kung gusto ng Sect Master na mahanap si Yang Wentian, ako, si Old Meng, ay maaaring hilingin sa Sect Master na sumama sa akin. Kaya ko talagang pumunta ng mag-isa, ngunit mayroong isang hanay sa lumang pugad ng pamilya Yang, at imposibleng maging isang non-out-of-body state, kaya ako ang mangguna sa daan at magsama-sama. Naniniwala akong bibigyan ako ni Yang Wentian ng mukha. Talagang nabigla si Yang Yiyo. Kung totoo ang sinabi ni Old Meng, may nakita siyang kayamanan. Si Meng Changqing, na kilala bilang Array Immortal, ay mahusay sa pag-atake ng mga array. Kung mayroong isang tao na kilala bilang Array Immortal sa Yunmen, lahat ng kasalukuyang problema ay malulutas. Bagaman, si Yang Yiyu mismo ay gumamit din ng mga array, hindi siya sanay sa mga ito, at marami siyang dapat gawin. Paano siya posibleng bumuo at mag-set up ng mga array araw-araw? Si Old Meng ba ang si Meng Changqing? Ngunit ayon sa sinabi ni Old Meng, ang kanyang dantian ay inookupahan ng isang Guworm, kaya't si Old Meng ay isang mahirap na tao. Ngunit anuman ang mga katotohanan, kailangan pa rin itong kumpirmahin ni Yang Yiyo. Kung talagang may Guworm sa dantian ni Old Meng, siya ang tunay na Eastern Array Immortal Meng Changqing. Matanda Meng, maaari ko bang makita ang sitwasyon sa iyong dantian? Sinabi ito ni Yang Yiyo pagkatapos mag-isip tungkol dito. Naroon man o wala, maaaring suriin ito ng Sect Master. Likas na alam ng matandang Meng na hindi siya paniniwalaan ni Yang Yiyo sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa kanyang isang panig na mga salita, kaya't sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Bawal sa mga magsasaka na suriin ang dantian ng ibang tao, dahil si dantian ang pundasyon ng bawat magsasaka at hindi basta-basta masusuri. Matapos makakuha ng pahintulot mula kay Old Meng, hindi magalang si Yang Yiyan at inilabas ang kanyang espiritual na kamalayan sa dantian ni Old Meng. Nang ang espiritual na kamalayan ni Yang Yiyan ay pumasok sa dantian ni Old Meng, nakita niya na ang dantian ni Old Meng ay walang laman ng walang anumang bakas ng totoong chi. Sa ulo ng nascent soul ni Old Meng, mayroong isang halos transparent na Guworm, na mukhang katulad ng mukha ng tao na espiritual na uod sa simula, ngunit mas maliit kaysa sa uod. Gaya ng sinabi ni Old Meng, itong Guworm na kasing laki ng maliit na daliri ang patuloy na nilalamon ng tunay na chi sa kanyang nascent soul mula sa malayo. Mula sa hininga, naramdaman na ang Guworm na ito ay talagang napakalakas. Si Yang Yiyan ay medyo hindi kumbinsido at sinubukang subukan ng Guworm. Ngunit sa sumunod na sandali, ang kanyang espiritual na kamalayan ay biglang nilamon ng Guworm, na ikinatakot ni Yang Yiyan at mabilis na pinutol ang kanyang espiritual na kamalayan at lumabas sa katawan ni matandang Meng, humihingal sa kanyang puso. Talagang hindi nagsisinungaling ang matandang Meng, kaya lahat ng sinabi niya ay totoo. Paano, hindi ako nagsinungaling sa'yo? Sabi ng matandang Meng na may mapait na tono. Si Yang Yiyan ay nabigla pa rin. Ayon sa kanyang paghatol, ang nakal-alasong insekto sa katawan ni Old Meng to ay dapat na ibang uri ng insekto tulad ng kanyang mukha ng tao na espiritong alagang hayop. At ang paglilinang nito ay talagang umabot sa maagang yugto ng spiritual severing realm, na talagang nakakatakot. Sa loob ng halos 1,000 taon, ang espiritual na enerhiya na hinihigop ni Old Meng to ay naibigay sa makamandag na insekto sa kanyang dantian, at ito ay isang himala na ang kanyang paglilinang ay maaaring manatili sa maagang yugto ng nascent soul. Gaya ng sinabi ni Old Meng to, maya-maya ay mamamatay siya at sisipsipin ng tuyo ng makamandag na insekto sa kanyang dantian. Umiling si Yang Yiyan, tumingin kay Lao Meng to ng may simpatiya at sinabing, huwag kang mag-alala, Lao Meng, dahil sumali ka sa Yunmen, ako, bilang pinuno ng sekta, ay gagawin ang lahat ng aking makakaya upang matulungan ka. Hindi ako papayag na ikaw, isang diwata ng Porma Sion, ay lamunin ng surot ng walang kabuluhan. Salamat sa iyong kabaitan, sect leader.
Wala na yata akong pag-asa. Ang glowworm sa aking dantian ay ibang uri ng glowworm mula sa sinaunang porma sayon. Napakahirap alisin ito, sumali si Lao Mengto sa Yunmen dahil nakita niya na si Yang Yian ay kakaiba at iba sa mga ordinaryong tao, at iyon ay upang makahanap ng pagkakataon para sa kanyang sarili. Tulad ng para sa glowworm sa kanyang dantian, siya rin ay walang magawa. Kung kaya niyang alisin ito, aalisin niya ito. Kung hindi niya kaya, hahayaan na lang niya ito. Pagdinig. Ang pait sa mga salita ni Lao Mengto, seryosong sinabi ni Yang Yian, hindi ako nagbibiro. Bagamat napakalakas ng uod ng gu sa iyong dantian, mayroon akong mas malakas at ibang uri ng insekto sa aking katawan, na siyang hari ng mga insekto. Maaaring hindi ko na kayang harapin ang dantian gu worm mo ngayon, ngunit kapag lumaki na ang insekto sa katawan ko, dapat maraming pagkakataon. Kabanata 922, Masamang ideya ng bug. Nang marinig ni Old Meng na nagsalita si Yang Yiyo, nang inig ang kanyang buong katawan. Hindi niya makita si Yang Yiyo at naisip niya na iba si Yang Yiyo. Nais lang niyang bigyan ng pagkakataon ng sarili na subukan ang kanyang kapalaran. Paano kung may paraan si Yang Yiyo para iligtas siya? Pagkatapos ng lahat, nasakop ni Yang Yiyo ang Yaoyaoguang City ng mag-isa at misteryosong nawala. Nang maglaon, nabalitaan na sa likod ni Yang Yiyo ay si Hua Qiliang, ang mensahero ng Shanghai Realm. Alam ng matandang Meng, o Meng Changqing, na hindi kailangan ni Hua Qiliang ng sinuman. Kung makakatulong si Hua Qiliang sa likod ni Yang Yiyo na iligtas ang mga tao, maaaring may pagkakataon. Ngayon ay sinabi ni Yang Yiyo na mayroon siyang kakaibang mga insekto sa kanyang katawan at posible ring paalisin ang mga glowworm. Nagbigay ito kay Old Meng ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, walang gustong mamatay, at siya, si Dang Zhengxian, ay walang pagbubukod. Master, sekta, seryoso ka ba? Excited na tanong ni Old Meng. Pwede pa ba akong magsinungaling sa'yo tungkol dito? Sinabi ko sa iyo na dahil miyembro ka na ng aking Yunmen, gagawa ako ng paraan at hindi kita hahayaang mamatay. Halika at tingnan. Ito ang insektong binanggit ko, ang mukha ng tao na espiritong insekto, na siyang hari ng mga hari sa mga insekto. Hanggat isang beses na nag-evolve ang insekto, dapat may paraan para mapaalis ang nakal-alasong insekto sa iyong dantian. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Yang Yiyo ang insekto sa kanyang buhok sa kanyang kamay at ipinakita ito kay Old Meng. Oh, Master, pwede ka bang maging malumanay? Natutulog ako, okay. Ang insekto ay nagsasalita ng wika ng tao at nagreklamo. Si Meng Changqing ay talagang may kaalaman. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng insekto na nakapagsasalita ng wika ng tao. Nakita na niya ang insekto sa ulo ni Yang Yiyo noon, ngunit walang hininga. Inisip ni Meng Changqing na isa itong hairpin. Sa hindi inaasahan, isa itong alien na insekto. Kuya Meng, may nakakalason na insekto sa dantian mo. May paraan ka ba? Tanong ni Yang Yiyo. Kailangan mong makita ito para malaman mo. Maghintay at tingnan ko. Pagkasabi niyo ng insekto, naging puting ilaw ito at lumipad papunta sa braso ni Old Meng. Nawala ito sa isang iglap, ngunit dumiretso ito sa katawan ni Meng Changqing. Ito. Nagulat si Meng Changqing. May nakal-alasong insekto na sa kanyang dantian na naging dahilan upang mamuhay siya ng mas masahol pa sa kamatayan. Ngayon ay isa na naman ang nag-drill in. Paanong hindi siya matatakot? Kuya Meng, relax. Hindi guguluhin ang insekto. Nakangiting paliwanag ni Yang Yiyo. Pwede lang ganito. Mapait na ngumiti si Meng Changqing. Walang ibang paraan. Wala siyang paraan para harapin ang mga insekto ni Yang Yiyo. Kakaiba ang pakiramdam, na nagbigay din kay Meng Changqing ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso. Siguro ang mga insekto ni Yang Yiyo ay talagang makapagbibigay sa kanya ng sorpresa. Bagamat inaliw ni Yang Yiyo si Meng Changqing na hindi niya kailangang magpanik, talagang nag-aalala siya sa mga insekto. Palihim siyang bamulong na ang mga insekto ay masyadong walang ingat. Ang aura ng mga makamandag na insekto sa katawan ni Meng Changqing ay maihahambing sa kaharian ng paghihiwalay. Maaaring magdusa ito kung sumugod ito upang tingnan ito, ngunit wala itong oras upang paalalahanan ito ng nagmamadali. Sa sandaling matapos magsalita ang dalawa, isang puting liwanag ang lumipad palabas sa katawan ni Meng Changqing. Ito ay ang insekto. Noong una, inakala ni Yang Yiyo na matatakot ang insekto, ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang insektong natagpuan sa katawan ni Meng Changqing ay isang maliit na mukha ng pagtataka at pagkasabik. Bog, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Yang Yiyo. Guro, ako ang hari ng mga surot na hari, paano ako magkakaproblema? Master, huwag kang mag-alala, kahit na ang glowworm sa dantian ni Lao Meng ay hindi isang maliit na karakter, hindi ito makakasakit sa akin. Ang surot ay nag-flash ng kanyang mga pakpak at sinabing may pagmamalaki sa kanyang mukha. Buti naman okay ka na. Huwag maging reckless in the future, understand?
Natigilan si Yang Yiyu at nagbabala. Alam ko, Master, makikinig ako sa iyo sa hinaharap. Ang maliit na puding light bug ay talagang napakamasunurin. Pagkatapos tumango, nagtanong si Yang Yiyu, paano ang bug, kung makakahanap ako ng paraan para hayaan kang mag-evolve muli, sigurado ka bang papatayin ng Gooworm sa kanyang dantian nang hindi sinasaktan si Lao Meng? Kung mag-evolve ulit ako, syempre walang problema, pero Master, hindi madali para sa akin na mag-evolve ulit, at nangangailangan din ito ng mga pagkakataon, pero, sa ngayon ay may paraan para harapin ang dantian Gooworm ni Lao Meng, at hindi mo na kailangang hintayin akong mag-evolve para gawin ito. Sabi ng surot sa boses ng sanggol. Anong paraan? Ano? Halos sabay na tanong nina Yang Yiyu at Meng Changqing. Tuwang-tuwa si Meng Changqing kaya nanginginig siya. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng solusyon ngayon ang mga alien insects ni Yang Yiyu. Narinig na lang niya ang sinabi ng insekto, hayaan mo akong pumasok at harapin ang Gooworm sa dantian ni Lao Meng. Hanggat mayroon akong sapat na oras, ganap kong malalamon ang Gooworm sa katawan ni Lao Meng, at pagkatapos ay maaari akong mag-evolve ng isang beses. Inilibot ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata. Solusyon ba ng lalaking ito? Ang dantian ni Meng Changqing ay halos mabaliw ng Gooworm. Ngayon ay maaari na siyang pumasok kasama ang isa pa. Kaya ba niya? At mula sa kung ano ang ibig sabihin ng insekto, gusto niyang pumasok at harapin ang Gooworm. Paano ito magiging posible? Sa wakas ay nakahanap na siya ng isang profesional na Formation Master para sa Yunmen, at isa rin siyang tao na kilala bilang Formation Fairy. Kung ang insekto ay pumasok at lumaban sa Gooworm, si Meng Changqing ay maaaring mapatay. Ito ay ganap na hindi posible. Sabi ko, insekto, ito ay isang masamang ideya, alam mo ba? Kung ang Gooworm sa dantian ni Lao Meng ay pinagbantaan ng mga panlabas na puwersa, ito ay sasalungat kay Lao Meng sa unang lugar. Ang iyong ideya ay magbubuwi sa buhay ni Lao Meng. Hindi, mag-isip tayo ng solusyon pagkatapos mong mag-evolve. Tinanggihan ni Yang Yiyu ang masamang ideya ng insekto. Master, masyado kang nag-aalala. Isa akong mukha ng tao na espiritong insekto, na kilala bilang hari ng mga hari ng insekto. Sa harap ko, ang makapangyarihang mga insekto ay kailangang maging maingat. Ito ang natural na puwersa ng presyon. Hanggat may oras ako para pumasok sa dantian ni Lao Meng at harapin ang Gooworm, hanggat matagumpay ang paghaharap, dahan-dahan kong mapatay ang Gooworm, at maaari akong mag-evolve ng isang beses. Nagsimulang magpaliwanag ang insekto kay Yang Yiyu. Sa sandaling ito, hindi sigurado ang mukha ni Lao Meng. Narinig niyang nagsasalita ang insekto. Bagamat delikado ang ideya ng insekto, maaaring mawalan siya ng buhay, ngunit si Lao Meng, na pinahirapan ng uod na gu at malapit ng mag-collapse, ay narinig ang pakikipag-usap ng insekto. Ito lang ang nagsabing may paraan sa nakalipas na 1,000 taon. Naantig siya. Sa pagtingin sa insekto, hindi napigilan ni Meng Changqing na magtanong, maaari ko bang tanungin ang Elf Master, gaano kasigurado, gaano katagal? Gusto siyang hikayatin ni Yang Yiyu, ngunit tumigil siya matapos makita ang sabik na mga mata ni Meng Changqing. Sa kabilang banda, nagkaroon din siya ng tiwala at tiwala sa insekto. Tumigil siya sa pagsasalita at tumango sa surot, na sinenyasan ng surot na magpaliwanag kay Meng Changqing. Ang pagpasok sa iyong katawan at pagharap sa Gooworm, mayroong 80% na posibilidad na magtagumpay. Tulad ng para sa ganap na pagpatay sa Gooworm, ito ay nakasalalay sa pagkakataon. Siguro isang araw lang, maaring isang taon, o mas matagal pa, pero nangangako ako na hindi ito lalampas sa 3 taon. Sa loob ng 3 taon, tiyak na malulutas ko ang problema ng Gooworm sa iyong dantian. Seryosong sabi ng surot sa boses ng sanggol. 3 taon. Nawala ng boses ang matandang Meng. Hoy, matanda, napakabilis na ng 3 taon, okay. Gagawin ko ang aking makakaya. Kung magtagumpay ako sa pag-evolve, natural na magkakaroon ako ng mas malaking pagkakataon at mas mabilis akong makakaharap sa Gooworm. Ngunit paano ako mag-evolve ng ganoon kadali? Maaaring hindi posible na matagumpay na umunlad sa loob ng 10 o 8 taon. Dapat mong malaman na ang Gooworm sa iyong dantian ay pinalaki ng sinaunang Witch Clan. Hindi ako minamaliit sa inyong mga tao. Wala kang ibang paraan para harapin ang ganitong uri ng Gooworm maliban sa akin. Naiintindihan mo ba? Ang surot ay parang pusa na naapakan ng buntot, at marami itong sinabi gaya ng machine gun. Mali ang pagkakaintindi ng duwende, ako. Naramdaman ko na lang na mabilis na lumipas ang 3 taon, please help me. Mabilis na paliwanag ni Lao Meng, nagpa siya siyang sumugal. Napamura ang surot at sinabing, mas ganun, pero walang kwenta ang pagmamakaawa mo sa akin, tanungin mo ang amo ko, hindi kita ililigtas kung hindi sinabi ng amo. Gustong halikan ni Yang Yiyu ang surot sa sandaling ito, ang taong ito ay hindi pinalaki ng walang kabuluhan, at may utang na loob sa kanya si Lao Meng, natural na ito ang kanyang amo.
Pagkatapos mag-react ni Meng Changqing, mabilis siyang lumuhad sa harap ni Yang Yiyu at sinabing, "Guro, mangyaring mag-utos na iligtas si Old Meng." Tinulungan siyang tumayo ni Yang Yiyu at sinabing, "Kuya Meng, nandito ka na naman. Sinabi ko sa iyo na ikaw ay isang miyembro ng Yunmen ngayon. Kung mailigtas kita, syempre gagawin ko." Pagkatapos noon, sabi niya, "Pero dapat pag-isipan mong mabuti. Bagamat siguradong magtatagumpay ang mga bug, may mga panganib pa rin pagkatapos ng lahat. Salamat sa iyong pag-aalala, guro. Ngunit nagpa siya akong subukan ito. Ang pinakamasamang pwedeng mangyari ay mamatay ako ng maaga. Hindi mahalaga. Kung talagang magtagumpay ang espiritu ng Panginoon, ako, si Old Meng, ay magiging lingkod ng Panginoon at miyembro ng Yunmen mula ngayon. Gagawin ko ang aking makakaya para sa sekta hanggang sa aking kamatayan." Nagmura pa siya sa dulo. Nakita niyang na halos tapos na ito, kaya seryoso niyang sinabi sa insekto, "May sasabihin ako sa iyo, kailangan mong panghawakan ang buhay ni Old Meng kahit papaano, maintindihan mo. Guro, huwag kang mag-alala, wala talagang magiging problema, panuurin mo lang akong harapin ang makamandag na insektong iyon, hindi ba dahil sa napakalaking lakas ng totoong enerhiya, hintayin mong lumunin ko ito." Habang nagsasalita ang insekto, hindi ito makapaghintay na mag-drill sa katawan ni Meng Changqing. Sa sumunod na sandali, nagbago ang mukha ni Meng Changqing, at bumagsak siya sa lupa. Alam ni Yang Yiyu na kumilos ang insekto, at ang nakakalaso na insekto ay nagsimulang kumagat pabalik. Ngayon ay depende na kung makakapit ang insekto sa makamandag na insekto. Kabanata 923, Shipil Transaction. Nang makita si Meng Changqing na gumulong-gulong sa lupa sa sakit, kumaibot ang bibig ni Yang Yiyan sa kanyang puso. Hindi niya alam kung gagana ang mga insekto. Masyadong malakas ang ingay. Buti na lang at hindi nagtagal. Huminto si Meng Changqing sa paggulong ng wala pang 5 minuto. "Master, nagtagumpay ako. Matagumpay kong napigilan ang makamandag na insekto. Susunod, depende sa oras para patayin ito." Ang boses ng insekto ay nagmula sa kanyang isipan, na naging dahilan upang sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Pagkatapos ay pumunta siya upang tulungan si Meng Changqing sa lupa. "Matanda Meng, ano ang nararamdaman mo?" Tinulungan niyang tumayo si Meng Changqing habang nagsasalita, ngunit nang makita niya ang mukha ni Meng Changqing, nagulat siya. Si Meng Changqing ay kasing putla ng papel, ang kanyang mukha ay natatakpan ng mga butil ng pawis na kasing laki ng soybeans, at ang kanyang damit sa kanyang likod ay basang-basa ng pawis. Bagamat wala pang 5 minuto, ito ay hindi bababa sa pagpapahirap para kay Meng Changqing. "Ako, ayos lang ako. Salamat sa iyong pag-aalala, Master." Mahinang wika ng matandang Meng. "Huwag ka muna magsalita, ayusin mo muna sarili mo." Kumuha si Yang Yiyan ng chi pill at ibinigay ito kay Meng Changqing. "Salamat, Master." Si Meng Changqing ay hindi magalang. Walang laman ang kanyang dantian sa sandaling iyon. Lumakad na siya sa mga pintuan ng impyerno at talagang kailangan niyang gumaling. Tumabi sa kanya si Yang Yiyan para protektahan siya. Sa pagtingin kay Old Meng na nagpapagaling habang nakapikit, talagang napakasaya niya. Nagtagumpay ang mga insekto. Ngayon ay sandali na lamang. Hanggat pinipino ng mga insekto ang glowworm sa katawan ni Meng Changqing, si Meng Changqing ang magiging master ng pagbuo ng Yunmen sa hinaharap. Siyempre, hindi alam ni Yang Yiyan kung gaano kataas si Meng Changqing, na kilala bilang Formation Fairy, sa Formation Attainment, ngunit naisip niya na hindi ito magiging masama, kung hindi, paano siya matatawag na Formation Fairy. At ayon kay Zia Luo, nabalitaan ng kanyang amo na si Qing's Jiaolong si Meng Changqing, na naging tanyag sa mga porma sayon libu-libong taon na ang nakalilipas. Maaari niyang patayin ang isang cultivator na naabot ang mahusay na pagiging perpekto ng nascent soul sa kanyang mga porma sayon sa yugto ng Jindan. Mula sa puntong ito, ang mga natamo ni Meng Changqing sa mga porma sayon ay tiyak na hindi mababa. Anyway, magkakaroon ng isa pang Formation Master ang Yunmen, na isang magandang bagay para sa bagong Yunmen na kasisimula pa lang ng construction. Makalipas ang kalahating oras, iminulat ni Meng Changqing ang kanyang mga mata, at pagkatapos ay walang sabi-sabi, nagpasalamat siya kay Yang Yiyu ng may pagtataka. "Salamat sa iyong biyaya, guro. Nararamdaman ko na napanatili ang totoong enerhiya sa aking dantian. Ang glowworm ay hindi sumisipsip ng espiritual na enerhiya sa aking dantian." "Salamat, Master." Si Meng Changqing ay labis na nagpasalamat sa kanya. Hindi niya naramdaman ang espiritual na enerhiya na napanatili sa kanyang dantian sa halos 1,000 taon. Napakaganda nito. Noong nakaraan, gaano man karaming espiritual na enerhiya ang natanggap niya sa kanyang dantian, direkta itong maa-absorb ng glowworm. Ngayon ang espiritual na enerhiya ay nananatili sa kanyang dantian, na nangangahulugan na ang mukha ng tao na spirit worm ni Yang Yiyu ay talagang matagumpay. Si Meng Changqing ay tila muling nabuhay, at ang kanyang mukha ay labis na nasa sabik. Ito ay isang magandang bagay, huwag mag-alala,
Kapag ang mga insekto ay ganap na nilamon ng glowworm, ang iyong paglilinang ay makakabawi sa dati nitong tugatog, at hindi ito magiging mahirap na gumawa ng karagdagang pagunlad. Lahat ay biyaya ng Panginoon ng muling pagsilang. Ang matandang Meng ay walang paraan para mabayaran siya. Sa hinaharap, gagawin ko ang aking makakaya para sa aking Yunmen. Sige, huwag ka nang magalang. Inaasahan ko pa rin na iset up mo ang formation para sa pagtatayo ng Yunmen. Magkakaroon ng maraming pagkakataon para makapag-ambag ka sa hinaharap. Kung wala kang nararamdaman, punta tayo sa Adventure King City. Walang problema, nararamdaman ko ang kapangyarihan ng glowworm na nawawala. Ang alien insect ng Master ay talagang karapat-dapat na maging hari ng mga insekto at duwende sa pagitan ng langit at lupa. Nang papalapit na ang dalawa sa Adventure King City, nakahanap si Yang Yiyu ng buhangin, naghukay ng kwebo ng buhangin, at sinabi kay Meng Changqing, "Older Meng, nasaktan ko si Old Yuan Tiangang, ang ikatlong host ng Adventure Hall, sa Adventure King City. Hindi ako makakapasok sa lungsod sa aking orihinal na katawan. Ang puppet body ko lang ang pwedeng pumasok. Maghintay ka sa labas at ipapatawag ko ang puppet palabas." Oo, alam ni Old Meng. Natigilan si Meng Changqing. Hindi niya inaasahan na magiging matapang si Yang Yiyu na may sama ng loob sa matandang lalaki ng Adventure Hall, at mayroon din siyang puppet body. Hindi niya talaga inaasahan. Matapos makapasok si Yang Yiyu sa kuweba, ikinaway niya ang kanyang kamay at lumitaw ang walang mukha na papel, at pagkatapos ay sinabi sa hangin, "Kier, protektahan mo ako at alagaan mo ako. Pupunta ako sa Adventure King City. Huwag kang mag-alala, Ginoo, tiyak na paprotektahan ni Kier ang iyong tunay na katawan." Si Wumakyo ay lumitaw sa kadiliman. Siya ay palaging parang anino ni Yang Yiyu at sinusundan si Yang Yiyu. "Sige, alis na ako." Pagkatapos umalis sa kuweba ng buhangin, nagtakda si Yang Yiyu ng pagbabawal sa pasukan ng kuweba, at pagkatapos ay ibinaon ang pasukan ng buhangin, at pagkatapos ay sinabi kay Meng Changqing, "Tara na, matandang Meng." Matapos makapasok sa Adventure King City, dumiretso ang dalawa sa Adventure Hall at muling pumunta sa map area para hanapin ang matandang namamahala. Sa katunayan, mayroong isang lugar sa Adventure Hall na dalubhasa sa pangangalakal ng mga natural na materyales at elixir, ngunit ang mga tao ay may posibilidad na maghanap muna ng mga kakilala. Si Yang Yiyu at ang matandang kinauukulan ay 2 beses nang nakipag-usap sa isa't isa at pamilyar sila sa isa't isa, kaya natural na natagpuan niya ito. Siyempre, napagkasunduan din. Ang matandang namamahala ay natutulog pa rin sa counter gaya ng dati. Lumapit si Yang Yiyu at kumatok sa mesa at sinabing, "Master." Ang matandang namamahala ay natulala, kinusot ang kanyang mga mata at nakitang si Yang Yiyu yun, at biglang tumayo, "Brother Wumian." Mangyaring pumunta kaagad sa likod ng hall. Noong huling sinabi ni Yang Yiyu na gusto niyang magpalit ng elixir, hindi niya ito masyadong sineryoso, ngunit nang makita niyang muli si Yang Yiyu ngayon, alam ng matandang namamahala na may negosyo, at napakasigla niya. Pagkatapos maupo, ang matandang namamahala ay sumulyap kay Meng Changqing na nakatayo sa likod ni Yang Yiyu. Siya ay ganap na tulad ng isang utusan. Nakatayo sa likod ni Yang Yiyu, lalo siyang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Yiyu, ngunit hindi siya nagtanong. Sa 2 beses niyang pakikitungo kay Yang Yiyu, naiwasan niya sana ito. Obviously, ayaw niyang i-reveal ang identity niya. Ang pagtatanong ay hindi magandang bagay. Pagkatapos may maghain ng tsaa, ang matandang namamahala ay tumingin kay Yang Yiyu na may maalab na mukha at sinabi, "Brother Wumian, nandito ka ba para sa napag-usapan natin noong nakaraan?" Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang tasa ng tsaa at nakangiting tumango. Ang matandang namamahala ay ngayon ay nasa mataas na espiritu. Nandito pala siya para magpalit ng pills, pero hindi niya alam kung ilang pills. Pero kahit magkano, bagay na bagay sa matandang kinauukulan. Sa huling pagkakataon, ang chi pill ay napansin ng mga senior executive sa likod niya, at partikular nilang hiniling sa kanya na bigyang pansin ang adventurer na nagngangalang Wumian. Napakahalaga ng mga taong nasa likod ng matandang namamahala sa transaksyon ng tableta. Bilang. Para sa matandang namamahala, hanggat makakakuha pa siya ng 3 chi pills mula kay Yang Yiyu, maaari siyang pumunta ng isang hakbang sa kanyang kasalukuyang posisyon at ma-promote ng malaking tao sa likod niya. Sa buong Adventure Hall, o ang napakalaking organisasyon ng Adventure Hall, ang matandang namamahala ay isa na ngayong maliit na executive sa ibaba. Pagkatapos ng isang hakbang pa, siya ay magiging isang middle-level executive, o kahit isang senior executive ng Adventure Hall, at magiging responsable para sa isang posisyon na may higit na kapangyarihan at mas maraming pera. Nang maisip niya ito, sinabi ng matandang kinauukulan na may nag-aalab na puso, "Kuya Wumian, tingnan mo ako, matanda na ako at nalilito. Pangatlong beses na kaming nagkita. Nakalimutan kong magpakilala. Ang pangalan ko ay Chen Jinyan, at ako ay itinuturing na ikasyam na elder ng Adventure Hall. Tawagin mo na lang akong Old Chen."
Ipinakilala ni Chen Jinyan ang kanyang pangalan at pamilya. Puff. Chen Jinyan. Bakit hindi mo siya tawaging Chen Yan? Iniluwa ni Yang Yiyo ang isang subo ng tsaa nang marinig niya ang pangalan ni Chen Jinyan, na tumalsik sa mukha ni Chen Jinyan, at napakasaya sa kanyang puso. Oo, sorry, Chen, sorry. Nag-spray si Yang ng tsaa sa mukha ng kausap at mabilis na humingi ng tawad. Hindi niya kasalanan, dahil ang pangalan ni Chen Jinyan ay masyadong kakaiba, at ito ay parang isang taong mahilig sa pera. Si Chen Jinyan ay sinabuyan ng laway sa mukha ni Yang Yiyo, at ang kanyang balbas ay itinaas sa galit, ngunit hindi siya nagalit pagkatapos ng lahat, dahil ang kanyang hinaharap ay malapit na nauugnay kay Yang Yiyo, at umaasa pa rin siya kay Yang Yiyo na magpalit ng mga table tas. Matapos panasa ng tsaa sa kanyang mukha, huminga ng malalim si Chen Jinyan at sinabing, okay lang. Kasalanan ko rin kung masyadong imaginative ang pangalang Old Chen. Pagkatapos sabihin iyon, huminga ng malalim si Chen Jinyan at tumingin kay Yang Yiyo, na may buong ngiti sa kanyang mukha, at nagtanong, I wonder kung ilang chipils ang dinala ni Brother Wu Mian sa oras na ito. Ginamit ni Yang Yiyo ang walang mukha na pupe upang harapin si Chen Jinyan ng ilang beses, at hindi niya nakita na si Yang Yiyo ay isang pupe. Walang mali sa kulay ng balat ni Yang Yiyo maliban sa medyo mapusyaw na ginto. Hindi sinabi sa kanya ni Yang Yiyo ang kanyang totoong buhay o ibinunyag ang anumang impormasyon ng pagkakakilanlan, kaya palagi siyang tinatawag ni Chen Jinyan na Wu Mian. Si Yang Yiyo, na naglagay ng tasa ng tsaa, ay narinig na nagtanong si Chen Jinyan, ilang table tas ang dinala mo? Agad na lumukot ang mga sulok ng kanyang bibig, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, 4 na bote ng mga table tas ang lumitaw sa mesa sa harap ni Chen Jinyan, at pagkatapos ay ngumiti siya ng mahina, 4 na bote, bawat bote ng 12 chi na table tas, kabuuang 48, kapareho ng grado noong nakaraan. Pinunya ang kabuuang 5 bote ng chi pills, nag-iwan ng isang bote sa kanyang sarili, handang ipagpalit ang 4 na bote. Ano? 48. Matapos marinig si Yang Yiyo na casual na nagbigkas ng isang numero, nagbago ang mukha ni Chen Jinyan at tumayo siya, agad na namula. Ang bilang na ito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Noong una ay inakala niya na 2 o 3 pildores lamang ang maaaring dalhin ni Yang Yiyo, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng buong 48. Si Chen Jinyan ay nabalisa sa sandaling ito. Ito ay talagang isang mahusay na tagumpay para sa kanya. Noong huling pagkakataon, nang ibigay niya ang 2 chi pills, natanggap niya ang atensyon ng 9th Elder at binigay na pinuri. Sa pagkakataong ito, ang 48 tableta ay isang magandang tagumpay para kay Chen Jinyan. Paanong hindi siya ma-excite? Kabanata 924. Hindi ako nagnanakaw. Nagliwanag ang mga mata ni Chen Jinyan at inilapag niya ang bote ng tableta sa kanyang kamay. Sinuri niya at nalaman na mayroon ngang 48 chi pills, at ang grado ay eksaktong kapareho ng isa na kanyang sinala. Ayon sa kasunduan kay Yang Yiyo noong nakaraang pagkakataon, ang bawat chi pill ay nagkakahalaga ng 10,000 low-grade spirit stones, at ang 48 chi pills ay 480,000 spirit stones. Ito ay isang malaking halaga. Ang kanyang autoridad ay 50,000 espiritong bato. Kung ito ay lumagpas sa 50,000 mga espiritong bato, kailangan niyang magtanong sa kanyang mga nakatataas. 480,000 espiritong bato ang lampas sa kanyang autoridad. Kaya't siya ay tumayo at sinabi kay Yang Yiyo, Brother Wu Mian, ang aking autoridad ay limitado. Masyadong malaki ang halaga ng transaksyong ito. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Kailangan kong magtanong sa aking mga nakatataas. Okay lang ba sa iyo yun? Master Chen, sige. Maghihintay ako. Alam din ni Yang Yiyo na ang 480,000 ay hindi maliit na halaga para sa anumang puwersa, at naiintindihan niya si Chen Jinyan, kaya sinenyasan niya itong maghintay. Pagkaalis ni Chen Jinyan, nag-aalalang sinabi ni Meng Changqing, na nakatayo sa likod ni Yang Yian, Guro, medyo pabaya ka ba? Kung mag-trade ka ng sobra sa isang pagkakataon, may mag-target sa iyo. Palaging kulang ang mga table tas sa buong Zishansho, lalo na ang mga high-grade na chi pills. Bagamat tapat ang Adventure Hall, walang kasiguraduhan na magseselos ang mga tao sa likod nito. Matapos marinig ang sinabi ni Meng Changqing, naisip ito ni Yang Yian at totoo nga. Naisip niya lang na gumamit ng mga table tas para bayaran ang mga spirit stone para itayo ang sekta ng Yunmen, ngunit hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Ito ay isang bagay ng hindi pagpapakita ng iyong yaman. Totoo naman yun. Umiinom siya ng mga pildores na nagkakahalaga ng 480,000 spirit stone ng sabay-sabay, na hindi may iwasang makaakit ng atensyon ng ilang tao. Alam mo, ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas, at ang lugar kung saan siya matatagpuan ay ang pinakamagulong Zishansho sa 5 kontinente ng Shanghai Realm. Posible talagang may pumutok sa kanya. Hindi ko na inisip, pero ngayong umabot na sa ganito, hindi na mahalaga.
Babalik kami sa lalong madaling panahon pagkatapos makumplito ang transaksyon. Ito ang Adventure King City, hindi pugad ng bandido. Sa tingin ko kahit may nagseselos, hindi sila maglalakas loob na kumilos. Sabi ni Yang Yiyu kay Meng Changqing. Yan. Tama na. Anyway, hindi kalayuan ang ating Southern Restricted Area sa Adventure King City. Bumalik tayo sa lalong madaling panahon. Sabi ni Meng Changqing, ngunit nag-aalala pa rin siya. Hindi siya isang tagalabas tulad ni Yang Yiyu na hindi pamilyar sa Mountain and Sea Realm. Siya ay isang matandang lalaki na naglakbay sa karamihan ng mga lugar sa Mountain at Sea Realm at nakakita ng napakaraming puso ng mga tao. Makalipas ang mga 10 minuto, magalang na pumasok si Chen Jinyan kasama ang isang matandang lalaki. Mukha siyang mga 60 taong gulang, na may tatsulok na mata na nakapikit. Pagkapasok niya sa pinto, tumingin siya kay Yang Yiyu. Hindi niya tinago ang kanyang aura. Sa pangunawa ni Yang Yiyu, ang taong ito ay isang mahusay na perpekto sa out-of-body realm. Nakasuot siya ng puting robe na may gintong mga gilid, at may Starry Sea logo sa kanyang dibdib. Alam ni Yang Yiyu na ito ay isang logo na tanging ang matandang lalaki ng Adventure Hall ang maaaring magkaroon. Narinig ko ito kay Xing Binbin. Ang 60 taong gulang na lalaki sa kanyang harapan ay walang alinlangan na isa sa 10 matatanda ng Adventure Hall. Sinabi ni Xing Binbin na mayroong 10 elder sa Adventure Hall, kung saan si Lolo Xing Yanwang ang unang elder, at siya rin ay nasa spiritual realm. Ang ikatlong elder na si Yuan Tiangang ay nasa spiritual realm din, at ang ika-9 na elder ay nasa spiritual realm. Ang tatlong ito ay ang tatlong pangunahing elder forces sa Adventure Hall, at bawat isa sa kanila ay may iba pang mga elder na sumusunod at sumusuporta sa kanila. Nauna nang sinabi ni Chen Jinyan na siya ay isang lalaki ng ika-9 na elder, kaya ang elder na lumitaw ngayon ay dapat na isang lalaki ng ika-9 na elder. Gaya ng inaasahan, pagkapasok, itinuro ni Chen Jinyan si Yang Yiyu at sinabi sa matanda, Uncle Master, ito si Wu Mian. Pagkatapos ay ipinakilala niya si Yang Yiyu, Brother Wu Mian, ito ang ika-10 elder ng Adventure Hall si Chen Buhuan, na tiyuhin ko rin. Ang aking tiyuhin ang mananagot sa pagtalakay sa transaksyong ito sa iyo ng detalyado. Tumango si Yang Yiyu at ikinulong ang kanyang mga kamao at sinabi, Meet fellow the West Chen. Si Chen Buhuan ay labis na hindi nasisiyahan sa pagtawag kay Yang Yiyu na kapwa Daoist. Siya ang ika-10 elder ng Adventure Hall. Sa kanyang mga mata, si Yang Yiyu ay isang junior lamang na may aura sa maagang yugto ng out-of-body realm. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para tawagin siyang kapwa Daoist? Hindi niya alam na si Yang Yiyu ay isang puppet, at para manatiling low profile, pinigilan din niya ang kanyang aura sa unang bahagi ng out-of-body realm. Ngunit hindi gaanong nag-isip si Chen Buhuan. Sa kanyang mga mata, kahit na si Yang Yiyu ay isang cultivator ng parehong kaharian niya, kailangan niyang tawagin siyang elder sa tamang paraan. Paano maihahambing ang isang matandang lalaki ng Adventure Hall sa isang ordinaryong magsasaka? Binata, hindi mo ba alam ang mga patakaran? Kailangan bang magbigay galang ang lahat ng adventurer sa mga elder ng Adventure Hall? Malamig na nagsalita si Chen Buhuan. Umupo siya habang nagsasalita at tumingin kay Yang Yiyu. Nakinig si Yang Yiyu kay Chen Buhuan at nagalit. Damn it! Nandito ako para magnegosyo, hindi para kilalanin ang master. Ano? The hell ibig mong sabihin? Nandito ako para magnegosyo, hindi para makita ang mukha mo. Bagamat si Chen Buhuan ang ika-10 elder ng Adventure Hall, walang pakialam si Yang Yiyu. Tinalo pa niya si Yuan Tiangang, hindi banggitin si Chen Buhuan. Paano kung naabot mo na ang great perfection ng out-of-body realm? Kung magagalit ka sa akin, papatayin kita. Hindi naman sa hindi ko kaya. Nagdilim ang mukha ni Yang Yiyu habang nakatingin kina Chen Buhuan at Chen Jinyan at Minishan. Una sa lahat, hindi ako nakatira sa Adventure King City mo. Pangalawa, narito ako upang magpalit ng mga table tasks, at mayroon akong pantay na relasyon sa iyo. Tsaka sino ka ba sa tingin mo? Binibigyan kita ng mukha para tawagin kang kapwa Daoist. Sa tingin mo ba ay napakahusay mo bilang isang elder ng Adventure Hall? Hindi ko nagagawin ang negosyong ito. Ang Adventure Hall ay hindi lamang para sa iyo. Maraming mga customer sa ibaba ng Agus. Natatakot ba ako na hindi ako makakuha ng magagandang table task sa Zishan Show? Ikaw, naging asul ang mukha ni Chen Buhuan dahil sa sinabi ni Yang Yiyu. Itinaas niya ang kanyang mga daliri at tumingin kay Yang Yiyu na may nanginginig na mga kamay. Sa sandaling ito, talagang gusto niyang patayin si Yang Yiyu. Pero, hindi niya magawa. Ito ang Adventure Hall, isang mahalagang lugar sa Adventure Hall. Sa sandaling kumilos siya, aakitin nito ang pagsupil sa mga halimaw sa Law Enforcement Hall, hindi pa banggitin na siya ang ika-10 elder ng Adventure Hall, na kumakatawan sa Adventure Hall. Noong una, gusto ko lang bigyan ng babala si Yang Yiyu, gamitin ang status at status ko para takutin siya, at ibaba ang presyo.
Pagkatapos ng lahat, 10,000 Spirit Stones para sa isang tunay na chipil, 480,000 Spirit Stones ay talagang hindi maliit na halaga, at pagbaba ng presyo ang layunin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, masyado akong nagpanggap, at nagdulot ito ng backlash mula kay Yang Yio. Hindi inaasahan ni Chen Buhuan na kakaiba ang paglalaro ng batang ito ng mga baraha. Ngayong asar na siya, ayaw na niyang magnegosyo. Hindi maiwasan ni Chen Buhuan na mataranta. Bago siya dumating, nakatanggap siya ng utos mula sa kanyang amo, ang Ninth Elder, na inumin ang lahat ng 48 chipils. Doon, ay magiging isang malaking reshuffle sa Adventure Hall. Ang isang batch ng mataas na antas ng chipils ay magiging mas malakas para sa kanila, at ang mga table tasks ay dapat na iwan. Ngunit hindi sila nang ahas gumamit ng dahas dito, at mas malala pa sa labas. Kung aalis si Yang Yio dito at ibenta ang mga table tasks sa puwersa ng unang elder o third elder sa isang kisap mata, tiyak na babalatan ni Chen Buhuan ang ika-10 elder sa likod niya. Hindi alam ng iba, ngunit alam ni Chen Buhuan ang kwento sa loob. Ang 3 pangunahing kaharian ng Adventure Hall at ang 3 pangunahing puwersa ay tila nagkakaisa ngunit talagang magkasalungat. Ilang oras na ang nakalipas, nabalitaan na ang unang elder na si Xing Yanwang ay nakakuha ng ilang kayamanan, at ito ay ang kayamanan na iniwan ng Adventure King. Kapag napino ito ni Xing Yanwang at lumabas mula sa retreat, ang Adventure Hall ay magpapasimula ng isang bagyo. Nabalitaan na lamang ng ikatlong nakatatandang si Yuan Tian na pumasok siya sa Southern Restricted Area para sa isang hindi kilalang bata at malubhang na sugatan ng 3 Demon Cultivator sa Southern Restricted Area. Ngayon ay nagpapagaling na siya sa kanyang mga sugat. Para naman sa Big Boss na nasa itaas niya, ang ika-10 matanda, ay naghahanda na rin siya para sa nalalapit na reshuffle ng Adventure Hall. Dapat siyang makakuha ng malaking benepisyo o magkaroon ng paraan para mapangalagaan ang kanyang sarili. Ang 3 pangunahing puwersa ay hindi idle. Walang duda na magkakaroon ng digmaang sibil, at kakaunti ang mga elixir sa oras na iyon, kaya hindi dapat payagang lumabas si Yang Yio at ibenta ang elixir sa 2 pang puwersa. Bagamat siya ay isinumpa ni Yang Yio hanggang sa bingit ng isang pagsabog, si Chen Buhuan ay hindi nang ahas na saktan si Yang Yio pagkatapos ng lahat. Kung hindi niya makuha ang elixir, pahihirapan siya ng ika-10 matanda sa likuran niya. Nang makitang aalis na si Yang Yio, mabilis na tiningnan ni Chen Buhuan si Chen Jinyan. Nagulat si Chen Jinyan. Hindi niya akalain na ang masamang ugali ng kanyang tiyuhin na magpahangin ay makakasakit sa kanya. Hindi niya inaasahan na si Yang Yio ay isang taong hindi magdurusa ng anumang pagkawala. Agad naman siyang umalis. Alam ni Chen Jinyan na pinahahalagahan ng ika-10 elder ang mga elixir, kaya pipigilan niya si Yang Yio kahit walang signal ni Chen Buhuan. Brother Wumian, please stay. Humingi ng tawad si Chen Jinyan kay Yang Yio at nagsabi ng maraming magagandang bagay. Humph, malamig na ngumuso si Yang Yio pagkatapos huminto. Brother Wumian, dinala mo lahat ng Spirit Stone. Ang 480,000 ay hindi maliit na halaga. Pakibilang sila. Kinuha ni Chen Jinyan ang storage ring mula kay Chen Buhuan at iniabot ito kay Yang Yio nang nakangiti. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na hayaan si Chen Buhuan na makipagpalitan kay Yang Yio. Kung nasaktan niya si Yang Yio, hindi lang mabibigo ang negosyo, masisira rin ang kanyang kinabukasan. Kaya direkta siyang nakipagpalit kay Yang Yio. Pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata at hindi kinuha ang storage ring na ibinigay ni Chen Jinyan. Sa halip, sinabi niya ang isang bagay na halos nagpagalit kina Chen Jinyan at Chen Buhuan, tumaas na ang presyo ngayon. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 15,000 Spirit Stones. Kunin mo o hindi. Ninanakawan mo ba ako? Si Chen Buhuan, na matagal nang nanahimik, ay hindi napigil ang magalit. Haha, akin ang mga table tasks, at sa iyo ang mga Spirit Stone. Hindi kita ninakawan. Ang transaksyon ay voluntaryo. Desidido si Yang Yio na patikman si Chen Buhuan ng sarili niyang gamot. Nakikita niya na ang kabilang partido ay labis na nagmamalasakit sa mga table tasks sa kanyang kamay. Kung iyon ang kaso, kung hindi kanya bina-blackmail, hindi siya magiging Yang Yio mula sa Earth. Kabanata 925, walang mukha si Yang Yio. Itinaas ni Yang Yian ang presyo ng isang tableta ng 5,000 Spirit Stone sa isang pangungusap lang, at ito ay isang katanungan kung gusto niya ito o hindi. Chen Buhuan. At galit na galit si Chen Jinyan kaya nagsuka sila ng dugo. Lalo na't sinumpa ni Chen Jinyan si Chen Buhuan ng 100 beses sa kanyang puso, nagrereklamo kung bakit hinahayaan ng mga nakatataas ang gayong hanggal na makipagnegosyo sa iba. Ngayon, itinaas niya ang presyo ng 5,000 Spirit Stone sa isang hininga. Ang 48 na tabletang ito ay 720,000 Spirit Stone, isang buong pagtaas ng 240,000. At hindi niya ito kayang ibigay.
Ang ika-9 na elder ay paulit-ulit na sinabi sa kanya na panatilihin ang mga table tasks at huwag hayaang mahulog ang mga ito sa mga kamay ng iba pang dalawang pangunahing puwersa. Kung naasar si Yang Yian at pumunta sa puwersa ng unang elder at third elder para makipagkalakalan, hindi mapopromote si Chen Jinyan, at mabuti kung hindi niya makuha ang kaluluwa ng ika-9 na elder. Ito, si Chen Buhuan lang, ang matandang bastard, na nagpapanggap na kahanga-hanga. Ito na ang katapusan, tama ba? Faceless ay hindi pagpunta sa gawin ito. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Chen Buhuan, ninakawan mo ito. Alam ni Chen Jinyan na may masamang mangyayari muli. Oo naman, nginisya ni Yang Yiyo, ang totoong chipil ay 20,000 na ngayon. Wala nang pakialam si Chen Jinyan sa anumang bagay, at nagmamadaling humakbang pasulong upang piliting ngumiti kay Yang Yiyo at sinabing, hindi, Kuya Wumian, tingnan mo, lahat tayo ay magkakilala, 15,000 ay 15,000, ibibigay natin, iyon na. Natakot si Chen Jinyan na kung patuloy siyang guluhin ni Chen Buhuan, aalis si Yang Yiyo. Kahit na natapos ang transaksyon sa huli, hindi siya makakakuha ng anumang pabor, at maaaring mabaigo ang deal. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon si Chen Jinyan kay Chen Buhuan at bamulong, Tito, gawin natin ito sa ganitong paraan. Ang pangkalahatang sitwasyon ay mahalaga. Ibigay ang mga espiritong bato. Kung hindi, kung sisihin tayo ng matandang halimaw ng 9th Mansion, hindi natin kakayanin ang responsibilidad. Matalim na tiningnan ni Chen Buhuan si Yang Yiyo, at pagkatapos ay tumingin kay Chen Jinyan na may pag-aalala sa mukha. Malamig siyang bamantong hininga at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, maghintay hanggang sa walang sapat na mga batong espiritu para kunin ko. Pagkatapos ng mga salita ay tumalikod siya at umalis. Ngumiti si Chen Jinyan at inaliw si Yang Yian. Matapos maghintay ng ilang minuto, isang binata ang pumasok na may dalang Chenkun pot bag sa kanyang kamay at sinabi kay Chen Jinyan, Guro, narito ang 240,000 espiritual na bato, pakisuri ang mga ito. Hindi na bumalik si Chen Buhuan, at ipinadala ang binatang ito upang ihatid ang mga espiritual na bato. Sa tingin ko ay nagalit siya kay Yang Yian. Brother Wumian, pakibilang sila. Naglagay si Chen Jinyan ng isang Chenkun ring na naglalaman ng 480,000 at isang Chenkun bag na naglalaman ng 240,000 espiritual na bato sa harap ni Yang Yian. Dumudugo talaga ang puso niya. Ito ay dahil sa pagkukunwari ni Chen Buhuan na siya ay na-blackmail para sa 240,000 espiritual na mga bato. Hindi na kailangang mag-order, panatilihin ang mga table tasks, palm. Si Yang Yian ay mayroong 720,000 espiritual na bato sa kanyang kamay, at nakaramdam siya ng labis na kagalakan. Sa pamamagitan ng mga espiritual na batong ito, sapat na ang Yunmen para sa pagtatayo, at maaari rin niyang bigyan ng kanyang mga disipulo ng mas maraming lugar para magsanay ng mga espiritual na bato. Kahit na nasaktan niya ang isang matandang lalaki mula sa Adventure Hall, nadama ni Yang Yian na sulit ito. Hindi ba't isang matandang lalaki lamang ang nakarating sa dakilang kasakdalan ng out-of-body realm? Ito ay walang espesyal. Na-offend na niya si Yuan Tiangang, na nasa spiritual realm, kaya hindi malaking bagay na magkaroon ng isa pang nakaabot sa great perfection ng out-of-body realm. Kung si Chen Buhuan ay nangahas na lumapit upang gumanti, siya ay nangangahas na patayin si Chen Buhuan. Ngayon ay may lakas na siya. Naglakad siya palabas ng Adventure Hall kasama si Meng Changqing, at pagkatapos ay naglibot silang dalawa sa Adventure King City. Siyempre, hindi ito gumagala. Upang maging tumpak, ito ay upang maiwasan ang isang tao mula sa pagsunod at pagnanakaw. Si Yang Yiyo ay hindi tanga. Sinaktan niya si Chen Buhuan ngayon at nangikil ng 240,000 espiritual na bato. Mayroon siyang buong 720,000 espiritual na bato sa kanya. Ang dami ng mga espiritual na bato ay isang malaking kapalaran para sa sinumang magsasaka at puwersa. Hindi walang muwang si Yang Yiyo na isipin na pakakawalan siya ni Chen Buhuan. Kaya't ang paglibot sa Adventure King City ay upang maiwasan ang pagsunod at pag-atake. Huwag na nating pag-usapan sina Yang Yiyo at Meng Changqing na gumagala sa Adventure King City. Sa sandaling ito, sa isang lihim na silid sa Adventure Hall, sina Chen Buhuan at Chen Jinyan ay parehong nakatayo sa harap ng isang matandang lalaki na nagmumuni-muni habang nakapikit. Sa isang tiyak na sandali, ang matanda ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Magaling si Chen Buhuan, ngunit si Chen Jinyan, na may mababang antas ng cultivation, ay natakot at nanginginig ang lahat. Ang matandang lalaki na nagninilay-nilay ay si Chen Biren, ang ika-10 elder ng Adventure Hall, isa sa 3 higanti, at isa ring malakas na tao sa spiritual realm. Nalaman mo na ba ang mga detalye ng batang iyon? Walang iniisip na tanong ni Chen Biren, ngunit nakatitig siya kay Chen Jinyan. Lalong kinabahan si Chen Jinyan sa ilalim ng matinding panggigipit ni Chen Biren. Nang marinig niya ang tanong ni Chen Biren, alam niyang tinatanong siya.
2 o 3 beses na niyang hinarap ang lalaking walang mukha. Humakbang si Chen Jinyan at sinabing, nag-uulat sa elder, na blanko ang background ng bata. Sinabi ng mga gwardya na nangolekta ng lungsod na nang pumasok siya sa lungsod, ang bata ay may isang Purple Gold Adventure Order sa kanyang kamay. Nang lumapit siya sa akin para tanggapin ang misyon, ang pangalan na nirehistro niya ay Wumian. The rest, wala. Nanginginig na sabi ni Chen Jinyan. Order ng pakikipagsapalaran ng Purple Gold. Si Chen Biren, na nakaupo sa itaas at nagmumuni-muni, ay nagsalita sa mahinang boses, ngunit ito ay napakahusay. Nanginginig si Chen Jinyan, oo. Oo. Ang kabuuang bilang ng Purple Gold Adventure Order na inisyo ng buong Adventure Hall ay wala pang 30. Tila kamag-anak ang taong ito sa ilang tao sa Adventure Hall. Gayunpaman, ang pagkakasunod-sunod ng pakikipagsapalaran ay walang ibig sabihin. Gusto ko lang kumpirmahin kung siya ba ang gumawa ng elixir, o may nasa likod niya. Dapat mong kumpirmahin ito para sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Chen Biren, Junior Brother, pumunta ka at ibalik sa akin ang Spirit Stone at ang batang iyon. Dapat walang magkamali. Kung ang tao ay hindi na maibabalik, pagkatapos ay patayin siya. Hindi ko gusto ang isang taong malamang na maging isang mataas na antas ng alchemist na maging isang tao. Pumunta ka ng personal, tandaan na huwag ibunyag ang iyong pagkakakilanlan. Kung magulo ka sa pagkakataong ito, hindi kita mapapatawad. Pumunta ka. Nang inag si Chen Buhuan nang marinig niya ito, at pagkatapos ay yumuko at sinabing, Kuya, huwag kang mag-alala, ibabalik ko talaga ang batang iyon at ang Spirit Stone. Bagamat pareho sila ng henerasyon at parehong elder ng Adventure Hall, si Chen Biren ay isang malakas na tao sa larangan ng distraction. Sa harap ni Chen Biren, si Chen Buhuan ay hindi nang ahas na maging walang galang, at hindi siya mas mahusay kaysa kay Chen Jinyan. Matapos umikot sa paligid ng Adventure King City sa halos lahat ng oras, tuluyang umalis sina Yang Yiu at Meng Changqing at dumiretso palabas ng lungsod. Siniguro ng dalawa na walang sumusunod sa kanila, ngunit hindi nila alam na naghihintay si Chen Buhuan sa gate ng lungsod para makaalis sila sa lungsod. Matapos panoorin ang dalawa na umalis, sumunod si Chen Buhuan kasama ang mga personal na gwardya ng 9th Elder ng Adventure Hall at 10 Master ng Out of Body Realm, na handang kumilos sa sandaling malayo na sila sa Adventure King City. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, hiniling ni Chen Buhuan ang 10 personal na gwardya na magbihis bilang mga bandido, at siya mismo ay nakabalot ng maitim na damit. Ilang beses na niyang ginawa ang ganitong bagay at pamilyar dito. Matapos ang gawain, sinisi ng mga huwad na bandido. Dumiretso sina Yang Yiu at Meng Changqing sa buhangin kung saan nagtatago ang kanyang orihinal na katawan, at walang nakitang sumusunod sa kanila. Ngayong nakumpleto na ang transaksyon, oras na para bumalik. Matapos alisin ang mga paghihigpit sa kuwebo ng buhangin, pumasok si Yang Yiu at bumalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Inalis niya ang walang mukha na pupi at sinabi kay Wu Mokyo, "Here, umalis na tayo dali." "Sir, may problema po." Nakita ni Wu Mokyo na medyo nababalisa ang mukha ni Yang Yiu, iniisip na may nangyari. "Mag-usap tayo habang naglalakad. Sa pagkakataong ito, sir, gumawa ako ng malaking deal, at natatakot ako na may makaligtaan ito." Habang nag-uusap sila, lumabas ang dalawa sa kuwebo ng buhangin. Lumingon-lingon si Meng Changqing sa labas ngunit wala siyang nakita. Walang buntot ang matandang Meng, tama ba? Casual na tanong ni Yang Yiu. "Hindi, pero palagi akong nababahala. Master, kailangan na nating umalis agad. Ang lugar na ito ay ilang dosenang milya lamang ang layo mula sa Adventure King City. Kung hindi palitan ng pera, madali lang tayong habulin. Well, kailangan talaga nating umalis ng mabilis. Nararamdaman ko rin na may mali." Tumango si Yang Yiu at nagsalita. Ngunit nang matapos siyang magsalita, isang namamaos na boses ang nakakatakot, huli na para umalis. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang 11 figure mula sa lahat ng direksyon at pinalibutan sila. Chen Buhuan, sino? Nakabalot ng itim na damit, tumingin sa paligid at nakitang may mali. Ang batang lalaki na nagngangalang Wumian ay wala na, ngunit isang puting buhok na binata ang lumitaw sa bukid. Kitang-kita nila si Wumian at ang matanda sa early nascent soul stage na naglalakad hanggang dito, ngunit sa isang kisap mata, nawala si Wumian at napalitan ng puting buhok na binata. Sa malapitang pagsusuri, pamilyar ang puting buhok na binata. Sa oras na ito, may bamulong sa tabi ni Chen Buhuan, "Sir, ang batang maputi ang buhok ay tila ang hinahanap ng ikatlong nakatatandang si Yuan Tiangang." Matapos mapaalalahanan ng kanyang mga personal na gwardya, tiningnan ni Chen Buhuan na ito ay totoo. Nakita niya ang imahe ni Yang Yiu na pinaghahanap ni Yuan Tiangang sa Adventure King City. Sa pagtingin sa hindi nakikitang Wumian at pagkatapos ay sa maputing buhok na si Yang Yiu, biglang lumiwanag ang isip ni Chen Buhuan, at itinuro pa rin niya si Yang Yiu sa paos na boses at sinabing,
umiyan si Yang Yiyo, may dumating at kumuha sa kanya para sa akin. Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ito, pagkatapos ay ngumiti at sinabing, hindi ganoon kabagal ang iyong reaksyon. Kabanata 926 ang isang payat na kamelyo ay mas malaki sa kabayo. Nahulaan na ni Yang Yiyo kung sino ang lalaking nakaitim nang sabihin niya ang pangalang Wu Mian. Bagamat nakapulupot ng mahigpit ang kabilang partido at pati boses niya ay nagbago, hindi pa rin nagbabago ang kanyang aura. May kakaibang paraan si Yang Yiyo para makilala ito. Alam ni Yang Yiyo na ang taong ito ay si Chen Buhuan. Nahulaan niya ito. Ngayon, niloko niya si Chen Buhuan ng 240,000 Spirit Stone at isinumpa si Chen Buhuan. Ang tanging maaaring magdulot ng gulo ay si Chen Buhuan, o isang taong kabilang sa ika-9 na elder. Sa 720,000 espiritong bato, papayag ba siyang sampain? Magbago man siya, hindi siya papayag. Tungkol naman sa ibinunyag ng kabilang partido ang kanyang pagkakakilanlan, mayroong isang mahalagang punto na ang kanyang Wumian puppet body ay palaging kasama ni Meng Changqing. Ngayong naibalik na niya ang kanyang orihinal na katawan, nasa tabi pa rin niya si Meng Changqing. May isip din ng kabilang partido na may ugnay niya ang sarili kay Wu Mian. Ngunit hindi natakot si Yang Yian. Kung siya ay talagang walang mukha na puti, maaaring harapin niya ang lalaking nakaitim na damit o si Chen Buhuan. Bilang karagdagan, ang 10 tao sa paligid ng Chen Buhuan ay nasa labas ng katawan na kaharian, at 3 sa kanila ay nasa huling bahagi ng labas ng katawan. Sa pagharap sa mga taong ito, ang walang mukha na puti ay walang paraan upang gumawa ng anuman. Buti na lang at natakot siya sa disgrasya bago siya lumabas kaya nailabas niya ang tunay niyang katawan. Sa kanyang tunay na katawan, hanggat hindi ito ang distraction realm, si Yang Yian ay talagang hindi natatakot. Ngumisi si Yang Yian at sinabing, gustong balikan ni Chen Buhuan ang kanyang sinabi, bakit kailangan mong itago ito? Sa tingin ko marami ka nang nagawang karumal-dumal na bagay, tama ba? Kung maglakas loob kang gawin ito, bakit mo gustong pagtakpan? Gusto mo bang maging isang kalapitang mababa ang lipad at nais na bumuo ng isang pang-alaala archway? Walang ganoong magandang bagay sa mundo. Shen. Buhuan na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Dahil nakita ng lahat sa pamamagitan ng kanyang pagkakakilanlan, wala siyang itinatago. Hinawi niya ng isang kamay ang itim na roba na nakapulupot sa kanyang katawan, inihayag ang tunay niyang mukha. Nang tumingin kay Yang Yiyo, nginisya niya, anak, kailangan kong sabihin na matapang ka at maswerte. Nasa huling yugto ka lang ng out-of-body realm, ngunit sa tingin mo ay maaabot mo ang langit. Nabalitaan ko na hinabol ka sa Southern Restricted Area ng ikatlong master na si Yuan Tiangang. Talagang kamangha-mangha na makakalabas ka ng buhay, ngunit malas kang makilala ako. Pagkasabi nito, huminto sandali si Chen Buhuan, at pagkatapos ay nagpatuloy, ngunit bibigyan kita ng pagpipilian. Sumunod ka sa akin ng masunurin at sisiguraduhin kong ligtas ka. Kung ikaw ay isang alchemist, kung gayon hindi ka lamang magiging maayos, ngunit bibigyan ka rin ng isang mahusay na pagkakataon. Paano naman? Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Tiningnan niya si Chen Buhuan na parang tanga at sinabing, kahit ano paman, bibigyan kita ng pagpipilian ngayon. Tapusin mo na ang sarili mo, kung hindi, pagsisisihan kitang dumating sa mundong ito. Natawa si Chen Buhuan sa galit, hahaha, anak, sa tingin mo ba ako ang nakatatanda sa Adventure Hall para sa wala? Dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo, tutulungan kita. Pagkatapos ng isang masasamang banta, sinabi ni Chen Buhuan sa kanyang mga nasasakupan sa paligid niya, hulihin mo siya para sa akin. Sa mga mata ni Chen Buhuan, si Yang Yiyo ay isang piraso lamang ng cake. Hindi na niya kailangan pang kumilos. Maaaring ibagsak ng 10 gwardya ng Adventure Hall si Yang Yiyo. Kabilang sa 10 gwardya ng Adventure Hall, 3 sa kanila ay nasa late out-of-body realm na may parehong cultivation bilang Yang Yiyo. Hindi pa banggitin na ang pinagsamang lakas ng iba pang 7 ay hindi mahina, kaya siya, ang elder, ay hindi na kailangan pang kumilos. Sa kanyang mga mata, hindi kwalipikado si Yang Yiyo para gumawa siya ng hakbang. Inutusan ni Chen Buhuan ng 10 out-of-body realm guard na nakapalibot kina Yang Yiyo at Meng Changqing na agad na umatake. Mahigpit na hinawakan ni Yang Yian ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, handang umatake ng walang anumang takot, ngunit ang boses ni Meng Changqing ay umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Guru, pasensya na po. Hindi katumbas ng halaga na ikaw mismo ang makitungo sa mga taong ito. Hayaan mo, Meng, subukan ko. Ha! Natigilan si Yang Yian. Bago pa siya makapag-react, nakita niyang nakakilos na si Meng Changqing. Isang maliwanag na liwanag ang sumikat sa kanyang kamay, at lumitaw ang isang anteng-anteng na balat ng hayop. May binulong siya, at sa isang iglap, 10 anteng-anteng ang nakatutok sa 10 tao. Boom boom boom. Sunod-sunod na sumabog ang mga anteng-anteng. Pagkatapos ay umungal si Meng Changqing na kulong.
Sa hindi nakikita, naramdaman ni Yang Yian na habang sinasabi ni Meng Changqing ang salitang, nakulong, ang mga posisyon ng 10 sumasabog na anteng-anteng ay sumambulat ng may lakas. Bagamat hindi ito makapangyarihan, higit sa lahat ito ay ang aura ng mahusay na pagiging perpekto ng nascent soul realm, ngunit ang mga anteng-anteng ay pinagsama-sama, at mayroong isang hindi nakikitang koneksyon sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumitaw ang isang mahiwagang eksena. Ang 10 out-of-body realms ay biglang tumigil sa pwesto na parang naayos na. Ngunit talagang nakulong sila. Pagkatapos ay narinig niyang pumasok si Meng Changqing. Isang malalim na boses, pakipot ang espada, putulin. Habang nanlalaki ang mga mata ni Yang Yian, 10 lightsabers na nabuo ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa harap ng 10 tao. Habang sinasabi ni Meng Changqing ang salitang, cut, ang 10 espada ay agad na naghiwa patungo sa 10 out-of-body realm monghe. Gayunpaman, sa mga mata ni Yang Yian, kabilang sa 10 out-of-body realm monghe, 3 ang nasa late out-of-body realm, 3 ang nasa middle out-of-body realm, at 4 ang nasa early out-of-body realm. Saklaw ng katawan. Nang bumagsak ang energy sword ni Meng Changqing, ang 3 late out-of-body realm monghe ay puno ng liwanag, ngunit ang kanilang mga katawan ay nakalaya mula sa spell ni Meng Changqing at mabilis na umatras. Ang 3 middle out-of-body realm monghe ay puno rin ng liwanag, at malapit na silang makalaya. Para sa 4 na maagang out-of-body realm monghe, sila ay mapatla at tinadtad ng enerhiya na espada ni Meng Changqing sa takot. Pagkatapos mag-react ni Yang Yian sa isang iglap, humakbang siya pasulong at pumunta sa 3 middle out-of-body realm monghe na malapit ng makalaya. Bagamat sinabi ni Meng Changqing na siya, ang pinuno ng sekta, ay hindi kailangang kumilos, paanong manood na lamang si Yang Yiu at mawawala ng pagkakataong kumilos. Pinayagan na niya ang 3 late stage na out-of-body realm cultivator na makalaya, at hindi niya maaaring payagan ang 3 mid-stage na out-of-body realm cultivator na makatakas. Puff puff puff. Ang energy sword ni Meng Changqing ay nahulog sa 4 na early stage out-of-body realm cultivator, at ang pag-atake ni Yang Yiu ay sabay-sabay ding inihampas ang kanyang espada, pinutol ang ulo ng 3 mid-stage na out-of-body realm cultivator. Sa isang iglap, maliban sa 3 late stage na out-of-body realm cultivator na may mas mataas na cultivation na nakatakas, ang natitirang 7 sa 10 out-of-body realm guards na dinala ni Chen Buhuan ay magkasamang pinatay ni Yang Yiu at Meng Changqing. Mula sa oras na kumilos si Meng Changqing hanggang sa oras na kumilos si Yang Yiu, 3 paghinga lang ito. Sa isang iglap, 6 na out-of-body realm cultivator ang namatay. Si Chen Buhuan, na nasa malayo, ay nanlaki ang kanyang mga mata, na para bang hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, siya ay labis na nabigla. Ang 3 tao na nakatakas mula sa huling yugto ng out-of-body realm ay nabigla pa rin. Kung sila ay naantala ng ilang sandali, sila ay mamamatay din. Si Yang Yiu, na nakatayo sa tabi ni Meng Changqing na may hawak na espada, ay labis ding nabigla. Alam mo, si Meng Changqing ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul realm, ngunit halos pumatay siya ng 10 out-of-body realm cultivator sa isang hininga. Deserve niya talaga ang titulong Formation Immortal. Ngayon lang nakita ni Yang Yiu ang anteng-anteng sa kamay ni Meng Changqing sa Classics. Ito ay isang anteng-anteng sa pagbuo. Ang ganitong uri ng anteng-anteng ay napakahirap pinuhin, dahil ito ay isang kumpletong hanay, at hindi madaling kontrolin ang lahat ng aspeto. Sa pagtingin sa hitsura ni Meng Changqing ngayon, manipulahin niya ang 10 anteng-anteng sa porma sayon, kasing dali ng pagkain. Nakakamangha si Old Meng, hindi napigil ang mapabulalas ni Yang. Mapait na ngumiti si Meng Changqing at sinabing, Master, napakabait mo. Ginawa ko ang mga formation spell at anteng-anteng noong ako ay nasa nascent soul great perfection realm bago bumagsak ang aking cultivation level. Ngayon ay umaasa na lang ako sa mga nagawa ko noon. Sa kasamaang palad, ang aking antas ng paglilinang ay bumaba sa maagang yugto ng nascent soul realm. Kung ako ay nasa tuktok ko, hindi ko magagawang patayin ang 10 sa kanila sa isang hininga, ngunit magagawa kong pumatay ng 3 mid-stage na out-of-body realm cultivator sa parehong oras. Diyos ko! Hindi napigilan ni Yang Yian na magmura nang marinig niyang nagsasalita si Meng Changqing. Ito ay masyadong mabangis. Ngunit naunawaan din niya na hindi nagyayabang si Meng Changqing. Maaari na niyang pigilan ang 10 out-of-body realm cultivator sa isang hininga at patayin ang 4 na early stage out-of-body realm cultivator. Kung siya ay nasa kanyang tuktok, naniniwala si Yang Yian na talagang magagawa ito ni Meng Changqing. Hindi niya kaya. Tulungan ngunit bamulong, ngayon naiintindihan ko na ang matandang kasabihan na ang payat na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Ito ay tungkol sa isang mabangis na lalaki tulad mo, Old Meng. Karapat-dapat kang maging East Formation Immortal. Guro, kung hindi mo papalitan ng pera, hindi ako sigurado kung kaya ko silang harapin. May 3 late stage na out-of-body realm cultivator doon.
Magagamit ko ang aking pinakamahusay na mga trick para pigilan sila ng kalahating oras. Agad na sabi ni Meng Changqing. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata at tumingin kay Chen Buhuan, nagulat pa rin, at sinabi kay Meng Changqing, tama na. Maaari mong i-drag ito palabas. Hahayaan kong si Kier ang mag-aalaga sa iyo. Kapag napatay ko si Chen Buhuan, ang matandang bastard, makakaharap ko ang tatlong monghe sa huling yugto. Kier, tulungan mo ang matandang Meng. Sabi ni Yang Yian kay Wu Mokyo na nagtatago sa dilim sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, Ginoo, naiintindihan ni Kier. Habang kausap si Wu Mokyo sa kanyang isipan, si Chen Buhuan sa kabilang banda ay biglang umungal na parang baliw, Yang Yian. Puputulan kita, Ngunit si Chen Buhuan ay natauhan at sumugod kay Yang Yian na may dagandong. 7 sa 10 gwardya ang sabay-sabay na napatay. Masyadong mabigat ang pagkawalang ito. Pagkabalik, wala siyang paraan para ipaliwanag sa matanda ng ika-9 na konstelasyon. Sa huling pagsusuri, minamaliit niya ang kalaban. Kung hindi, siya ay sumalakay na may 10 gwardya sa simula, at 7 gwardya ay hindi namatay ng sabay-sabay. Matanda, huwag kang masyadong mabali sa mamatay. Pagsisilbihan kita anumang oras. Haha, tumawa si Yang Yiu nang makita niya si Chen Buhuan na sumusugod sa kanya. Sa halip na umatras, sumugod siya para salubungin siya. Kabanata 927 Black Lotus Sword Technique. Pinatay ni Yang Yiu ang isang mabangis na bandido na nagngangalang Cao Shangfei na nakarating sa Great Perfection ng Out-of-Body Realm. Sa kanyang mga mata, ang Great Perfection ng Out-of-Body Realm ay ganoon lang. Kahit na siya ay isang maliit na kaharian lamang ang layo mula sa yumaong Out-of-Body Realm at ang Great Perfection of the Out-of-Body Realm, mula noong siya ay pumasok sa cultivation, palagi siyang umaasa sa kanyang cultivation technique at kung ano ang masasabing medyo katulad ng likas na cultivation inheritance, at nakipaglaban sa iba't ibang antas hanggang ngayon. Si Chen Buhuan ay maliit na bagay lang na hindi naman big deal sa kanya. Sa isang panunuya, inilipat niya ang totoong enerhiya sa kanyang katawan at pinakilos ang enerhiya ng Xuanhuang Sword sa Dragon Slaying Espada, at pagkatapos ay hinati niya si Huashan sa isang suntok at pinatay siya. Sa sandaling ito, si Chen Buhuan ay may isang pilak na ilaw na kumikislap sa mga kamay ng gwardya na sumugod. Mula sa kahulugan ng hininga ng katangian, nalaman ni Yang Yiu na ito ay isang espiritual na kayamanan na may likas na katangian, at ang hininga ay malamig, malamig man o malamig na tubig. Hindi siya nag-aalala tungkol dito. Sa isang pag-iisip sa kanyang puso, ang tunay na apoy ay umikot sa Dragon Slaying Sword. Ang sobrang init na tunay na kapangyarihan ng apoy ay ang kaaway ng lahat ng malamig na katangian. Ang lahat ay magkakaugnay, at alam ito ng lahat. Hindi naniniwala siyang na hindi niya kayang harapin si Chen Buhuan. Dati, sa Adventure Hall, ang matandang ito ay nagpakita ng puot sa kanya, at gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan, na labis na ikinalungkot ni Yang. Ngayon siya ay naglakas loob na dalhin siya upang magnakaw, na talagang nagtulak sa kanya na patayin siya. Gayunpaman, nang malapit na silang magkita, nalaman ni Yang Yiu na malamig ang mga mata ni Chen Buhuan at walang anumang alon. Hindi niya minamaliit ang mga alon ng kalaban, at hindi rin siya natatakot sa sarili niyang alon. Napakakalma niya. Ito ang nagpasikip sa puso ni Yang Yiu. Ayon sa sentido komun, ang mga ekspresyon ng unang dalawa ay dapat na may mga alon, ngunit ang Chen Buhuan ay wala. Dapat may mali kapag abnormal ang mga bagay. Nang natarante si Yang Yiu, itinaas ni Chen Buhuan ang mahabang espada sa kanyang kamay, ngunit gumawa ng kakaibang posture sa pagturo ng espada sa langit, at dahan-daang nagsabi, Icewind Blade Slash. Pagkaraang bumagsak ang mga salita, nakita niya ang kanyang sword energy na tumataas sa langit, at isang nakasisilaw na pilak na liwanag ang bumungad sa hangin, na naging dahilan upang mapapikit si Yang Yiu ng kanyang mga mata nang hindi namamalayan. Pagkatapos ay naramdaman niyang bumaba ng husto ang temperatura ng hangin sa paligid, para siyang nahulog sa isang kuweba ng yelo. Boom! Sa mahinang tunog, nang maramdamang nabulag si Yang Yian, tumunog ang dagandong sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata. Sa isang iglap, tumayo ang balahibo ni Yang Yian. Nang walang anumang reaksyon, ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay magulo. Ang kapangyarihan ng kanyang espada ang nawasak ni Chen Buhuan. Ito ay, ang mahiwagang sword skill. Biglang naalala ni Yang Yian ang pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipaglaban ng cultivator. Noon pa man ay alam na ni Yang Yian ang pagkakaroon ng mahiwagang kapangyarihan, tulad ng kanyang kanang kamay na buto ng mahiwagang kapangyarihan, na masasabi ring mahika. Nalaman niya ang tungkol dito mula sa kanyang master na si Yun Changxi. Sa mundo ng paglilinang, mas madalas itong tinatawag na mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban o kasanayan sa espada. Ang mahiwagang kasanayan sa espada ay tinatawag na mahiwagang kasanayan sa espada kapag ito ay ginaganap gamit ang isang lumilipad na espada.
Ito ay isang mahiwagang kapangyarihan na espesyal na pinag-aralan gamit ang isang lumilipad na espada, at ang pag-atake ay ang pinakamalakas. Ito ay itinuturing na isang mataas na antas ng mahiwagang kapangyarihan. Dati, mababa ang kanyang cultivation, kaya hindi siya tinuruan ng kanyang amo. Ngayon nang gusto niyang magsanay, ang kanyang master na si Yun Changxi ay nakatulog ng mahimbing. Ang tanging maipapakita ni Yang Yian ay ang tatlong hindi kumpletong mahiwagang kasanayan sa buto ng kamay ng Tongbi Ape. Kung tutuusin, hindi sila kumpleto at walang kapangyarihan ng totoong Tongbi Unggoy. Noong nasa mababang antas na siya, kaya pa niya itong suportahan. Ngayon, sa pagpapabuti ng kanyang paglilinang, ang mahiwagang kapangyarihan ng mga buto ng kamay ay hindi sapat. Nang ilabas siya ni Hua Qiliang sa Shanghai Realm, tuturuan siya ng kanyang master ng mahiwagang kasanayan, ngunit sinong mag-aakala na ang paghinto sa Yaoguang City ay magpapatulog sa kanyang amo. Hindi kailanman natutunan ni Yang Yian ang anumang mahiwagang kasanayan. Ngunit natutunan niya mula sa kanyang amo na sa malawak na mundo ng paglilinang, lahat ng uri ng mahika at mahiwagang kasanayan ay ang pundasyon ng mga magsasaka, at ang pakikipaglaban ay ang kaligtasan ng kakayahan ng paglalakad sa mundo ng paglilinang. Sa Shanghai Realm, marahil dahil ito ay isang maliit na mundo, si Yang Yian ay hindi nakakita ng anumang disenteng mahiwagang kasanayan. Ngayon, nakita niya ito sa unang pagkakataon sa Chenbuhuan, ngunit nagdusa rin ito sa kanya ng malaking pagkawala. Bang! Puff! Naramdaman ni Yang Yian na ang pag-atake ng Dragon Slaying Sword ay agad na nawasak ng kapangyarihan ng lumilipad na espada ni Chenbuhuan. Sa kanyang paningin, isang Silver Wind Blade ang marahas na hamampas sa Dragon Slaying Sword, at isang malaking puwersa ang tumama sa kanya, dahilan para dumura siya ng dugo at lumipad pabalik. Bang! Isang malaking hukay ang binasag ni Yang Yian sa buhangin na mahigit 10 metro ang layo. Kinilabutan siya. Sa totoong kahulugan, naramdaman niya ang isang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban, at ito ay isang malakas na kasanayan sa espada. Swoosh! Dumating ang tunog ng paghampas sa hangin. Si Chen Buhuan ang ngumiti ng masama at hindi siya binigyan ng pagkakataong huminga. Bigla niya itong hinampas muli sa hangin gamit ang dalawang espada, at dumiretso sa kanya ang dalawang materialized wind blades. Ang mukha ni Yang Yian ay nagbago ng husto, at ginalaw niya ang kanyang isip. Ang Sun and Moon Universe Armor ay nasa kanyang katawan, at ang tunay na enerhiya ng buong katawan ay humimok ng depensa. Malakas ang sword energy ng Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay, at buong lakas niyang nilabanan ang dalawang sword energy wind blade ni Chen Buhuan. Dahil masyadong mabilis ang pag-atake ni Chen Buhuan, walang oras si Yang Yian para umiwas, kaya't nakalaban na lamang siya. Sa pagkakataong ito marami siyang natutunan. Sa paghusga mula sa kanyang tunay na enerhiya, ang kanyang lakas sa nahuling out-of-body realm, dahil sa kanyang mga kasanayan at pundasyon ng 10 Perfect Golden Peel, ay sapat na upang mapunan ang agwat ng isang maliit na kaharian sa pagitan nila ni Chen Buhuan. Ngunit ngayon ang kanyang mahiwagang kasanayan sa espada ay nahulog sa likod. Si Yang Yiyo ay walang tunay na makapangyarihang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang nag-iisang handbone magical power ay masyadong mahina ngayon. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang putol na buto ng kamay na mahiwagang kapangyarihan, na hindi maihahambing sa mga kasanayan sa mahiwagang espada ni Chen Buhuan. Boom! Puff! Dumating ang malakas na puwersa ng pag-atake at direktang tinamaan si Yang Yiyo, na nagluwas sa kanya ng dugo. Kung hindi dahil sa Sun Moon Universe Armor sa kanyang katawan, ang dalawang espada ni Chen Buhuan ay napatay na sana siya. Habang naglalabas ng dugo, naramdaman ni Yang Yiyo na ang totoong enerhiya sa kanyang katawan ay nasa kaguluhan. Sa ilalim ng makapangyarihang magical sword skills ng kalaban, nalaman ni Yang Yiyo na wala siyang kapangyarihang lumaban. Sa oras na ito, napagtanto din niyang minamaliit niya ang mga bayani ng mundo. Bagamat si Chen Buhuan ay hindi isang malakas na tao sa larangan ng distraction, ang kanyang cultivation ay ang dakilang perfection ng realm of out-of-body, tulad ng bandidong si Cao Shangfei sa simula, ngunit bilang isang matandang lalaki ng Adventure Hall, iba talaga siya. Pinagkadalubhasaan niya ang makapangyarihang mahiwagang espada sa kanyang mga kamay, na hindi inaasahan ni Yang Yiyo. Kung tungkol sa mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban, siya mismo ay hindi gaanong nalantad, at palagi siyang naniniwala sa kanyang puso na ang mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban ay sikat lamang sa mas malawak na mundo ng paglilinang. Sinong mag-aakala na mararanasan niya ito ng personal ngayon? Ano ang dapat kong gawin? Paano natin dapat lutisin ang kasalukuyang dilema? Kahit na siya ay malubhang nasugatan, si Yang Yiyo ay hindi nataranta. Ang paglalakbay sa buhay at kamatayan na kanyang tinahak sa daan ay nagpapahina sa kanyang katigasan ng isip. Hindi na siya ang dating bata. Hindi na siya ang munting magsasaka na tatawag sa kanyang Panginoon na si Yun Changxi kapag siya ay nasa panganib. Mabilis siyang nag-isip ng mga paraan para maresolba ang dilema sa kanyang isipan. Ngayong wala na siyang matandang maasahan, kailangan niyang umasa sa kanyang sarili para sa lahat. Ang kanyang
Ang unang reaksyon ay ang magtago sa Chen Kunpot. Ngunit pagkatapos ay binitawan ni Yang Yiyo ang ideya. Hindi pa banggitin na ang Chen Kunpot ay ang pundasyon ng kanyang paglilinang, kung siya ay magtago sa espasyo ng Chen Kunpot, ang Chen Kunpot ay hindi maiiwasang mahulog sa mga kamay ni Chen Buhuan. Kung makukuha ni Chen Buhuan ang Chen Kunpot, siya ay magiging pagong sa kanyang panaginip. Posibleng may magpino ng Chen Kunpot, at wala na siyang oras na umiyak sa oras na iyon. Bukod dito, kung palagi niyang iniiwasan ang dilema, ito ay makatakas. Paano siya lalago sa hinaharap? Habang nag-iisip ng solusyon si Yang Yiyo sa kanyang isipan, muling sumalakay si Chen Buhuan na may mabangis na mukha. Itinaas pa rin niya ang kanyang espada, gumawa ng kakaibang kilos, at ulong, mamatay. Boom! Ang malakas na sword energy ay pinakawalan, at sa pagkakataong ito tatlong wind blades ang direktang nagmula sa tatlong nakakalito na direksyon, naganap na humaharang sa lahat ng posisyon. Ang mukha ni Yang Yiyo ay seryoso at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Itinaas niya ang Dragon Slaying Sword gamit ang dalawang kamay, hinimok ang lahat ng tunay na enerhiya at enerhiya ng Xuanhuang Sword, at handang lumaban ng buong lakas. Alam niyang hindi niya mapipigilan ang Wind Blade Sword ni Chen Buhuan, ngunit hindi siya susuko at maghihintay sa kamatayan. Umuungal si Yang Yiyo, at kumislap ang ilaw sa Dragon Slaying Sword. Tumingin siya sa Wind Blade Sword skills ni Chen Buhuan na palapit ng may seryosong tingin. Sa sandaling ito, ang puso ni Yang Yiyo ay naging walang laman, at siya ay napakalmado. Isa lang ang nasa isip niya sa kanyang mga mata at puso, na lumaban ng buong lakas. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang kaluluwa ay biglang nanginginig ng marahas, at pagkatapos ay natagpuan niya na ang walang hanggan na itim na enerhiya ay sumabog mula sa kailaliman ng kanyang dagat ng kamalayan. Ang buong dagat ng kamalayan ay tila nahulog sa walang hangganang kadiliman. Ang sumunod na segundo, isang itim na lotus ang lumitaw sa dagat ng kamalayan, at biglang may isang string ng siksik na gininto ang karakter na sumambulat mula sa itim na lotus. Sa isang iglap, isang talata ng mga salita ang lumitaw sa isip ni Yang Yiyo, Black Lotus Sword Art, ang unang galaw, isang espada at isang itim na lotus. Sa kritikal na sandali, ang buong katawan ni Yang Yiyo ay nanginig, at pagkatapos ay tuwang-tuwa siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Black Lotus Seed na nakuha sa Black Lotus Cave sa Qiangbei Secret Realm ay lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang dagat ng kamalayan, naging isang itim na lotus, at nag-flash ng mahiwagang kasanayan sa espada na Black Lotus Sword Art. Halos nakalimutan na niya ang buto ng itim na lotus na tumira sa kailaliman ng kanyang dagat ng kamalayan. Noong una, inakala niya na ang Black Lotus Seed ay mayroon lamang isang madilim na espasyo, ngunit hindi niya inaasahan na ngayon ay sasabog ito gamit ang isang mahiwagang kasanayan sa espada. Ito ay talagang isang kasiya siyang sorpresa. Kabanata 928, isang espada at isang itim na lotus. Noong bata pa ako, palagi akong nakakarinig ng isang linya sa isang drama sa TV tungkol sa martial arts, maiintindihan lang pero hindi nasasabi sa salita. Ito ang kaso sa ang Black Lotus Sword Art na pumasok sa isip ni Yang Yiyan. Naintindihan niya ito sa isang iglap. Hindi na niya kailangang magsanay, basta may hawak siyang espada, maiintindihan niya ito. Ito ay isang himala na makapagliligtas sa buhay ni Yang Yiyan. Bagaman ang unang galaw lamang ng Black Lotus Sword Art, one sword at one Black Lotus, ay lumitaw. Sapat na para kay Yang Yiyan na gumanap at harapin ang mahiwagang kasanayan sa espada ni Chen Buhuan. Kung talagang magsasanay siya ng hakbang-hakbang, ang mahiwagang sword skills ng one sword at one Black Lotus na lumitaw sa oras na ito ay magiging walang silbi. Sa kabutihang palad, pagkatapos lumitaw ang Black Lotus Sword Art, ipinasa ito sa isipan ni Yang Yiyan, at agad itong naunawaan ni Yang Yiyan. Sa susunod na sandali, biglang binago ni Yang Yiyan ang kanyang mga galaw ng espada ayon sa mahiwagang sword skills ng Black Lotus Sword Art, at umungal, one sword and one Black Lotus. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay umiwas ng hindi bababa sa 100 espada sa isang iglap, na bumubuo ng isang bulaklak ng espada. Espada. Ang totoong enerhiya sa espada at Xuanhuang Sword Energy ay natipon at nabuo sa isang lotus flower sa panahon ng sword dance ni Yang Yiyan. Ang orihinal na Silver True Energy ay naging ganap na itim sa isang putok matapos makumplito ni Yang Yiyan ang kanyang huling sword move. Isang itim na lotus ang lumitaw, kumikislap na may itim na liwanag. May 3 talampakang taas na itim na bato ang lumitaw sa harap ni Yang Yiyan, na tila isang bulaklak ng lotus na tumutubo mula sa Dragon Slaying Sword. Ang itim na liwanag ay sumikat sa lahat ng dako. Sa oras na ito, dumating ang 3 Wind Blade Sword ni Chen Buhuan. Boom boom boom. 3 mapurol na ingay ang sunod-sunod na bumangon.
Nagulat muna si Yang Yian at pagkatapos ay nagulat nang makita lamang na ang tatlong Windblade Sword ni Chen Buhuan ay isa-isang hinarang ng itim na lotus, at ang itim na lotus sa Dragon Slaying Sword ay bahagyang lumabo. Nag-react si Yang Yian at naglaslas gamit ang isang espada. Ang itim na lotus sa espada ay mabilis na pumunta sa Chen Buhuan, at ang itim na lotus ay sumabog sa mahusay na gawain ito. Sa susunod na sandali, ang mga piraso ng itim na lotus petals ay bumaril patungo kay Chen Buhuan na parang matatalim na espada. Kung titingnang mabuti, wala pang 12 itim na lotus petals, na naglalabas ng malakas na enerhiya ng espada. Para kay Chen Buhuan, nanlaki ang kanyang mga mata sa sandaling ito, at nanginginig siya sa takot. Paano niya naisip na si Yang Yiyo, na malinaw na nasa awa ng iba, ay talagang iduyan ang isang itim na lotus gamit ang isang espada sa huling sandali. Ang nakakamatay pa ay sumabog ang itim na lotus at naging 12 talulot. Sa mga mata ni Chen Buhuan, ang bawat talulot ay isang makapangyarihang espada. Mga kasanayan sa Magic Sword. Sabi ni Chen Buhuan sa nawawalang boses. Ang dahilan kung bakit siya maaaring maging ika-10 elder ng Adventure Hall ay dahil mayroon siyang mahiwagang kasanayan sa espada. Ang ganitong uri ng mahiwagang kapangyarihan ay bihira sa buong mundo ng bundok at dagat. Maaari itong ituring bilang isang uri ng mataas na antas ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban. Ang mga kasanayan sa espada ay may pinakamalakas na pag-atake sa lahat ng mahiwagang kasanayan sa pakikipaglaban. Daan-daang taon ng matinding pagsasanay ang nagbigay daan sa kanya na tumayong matatag sa posisyon ng Adventure Elder, at ito ay palaging isang mahiwagang kapangyarihan na ipinagmamalaki niya. Sa orihinal, nasa kanyang mga kamay si Yang Yiyo, sinong mag-aakala na ang batang ito ay may mga mahiwagang kasanayan sa espada. Dahil sa biglaang pagsabog, nanginig si Chen Buhuan sa takot. Naramdaman ang pag-atake ng 12 itim na lotus petals, tumindig ang balahibo ni Chen Buhuan sa sandaling ito. Hindi lamang niresolba ni Yang Yiyo ang kanyang tatlong Windblade Sword skills, ngunit nagpatuloy din sa paggamit ng natitirang puwersa. Matapos sumabog ang kakaibang Black Lotus, direkta itong naging isang pag-atake na mas malakas kaysa sa kanyang Windblade Sword skills at dumating sa isang iglap. Binalot ng hininga ng kamatayan ang puso ni Chen Buhuan. Hindi. Sa hiyawan ng Sindek, ang 12 itim na lotus petals ay kumislap at lahat ay pumasok sa katawan ni Chen Buhuan. Boom! Pagkatapos, sa isang mapurol na dagandong, tinitigan din ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata, pinagmamasdan ang kanyang sariling mga mata nang ang 12 itim na lotus petals ay pumasok sa katawan ni Chen Buhuan mula sa lahat ng bahagi, si Chen Buhuan ay sumigaw sa takot, at ang kanyang katawan ay unang pumutok sa parang spider web na mga marka ng dugo, at pagkatapos ay sumabog. Ang bukid ay puno ng dugo at tinadtad na karne. Chen Buhuan, na napakayabang noon at malubhang nasugatan siya ng 2 beses na sunod-sunod, ginawa ang kanyang katawan bilang isang pares ng tinadtad na karne, na labis na ikinagulat ni Yang Yian. Sa totoo lang, wala siyang masyadong pag-asa sa unang hakbang ng Black Lotus Sword Art, 1 sword at 1 Black Lotus. Matapos lumabas ang Black Lotus Sword Art mula sa kanyang dagat ng kamalayan, talagang naisip niya na sapat na ito upang labanan ang pag-atake ni Chen Buhuan. Sa kritikal na sandali, ginawa lang niya ang mga sword moves na nagmula sa kanyang isipan. Sino ang mag-aakala na ang kapangyarihan ng Black Lotus Sword Art na ito ay magiging napakalakas, ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Maging siya mismo ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Hindi niya napigil ang sabihin sa sarili, napakalakas nito. Gayunpaman, pagkatapos bumalik sa kanyang katinuan, ang puso niyang ay napuno ng mga sorpresa. Sa ganoong mahiwagang kasanayan sa espada, aking kabutihan, kahit na si Yuan Tiangang ay tumayo sa harap niya ngayon, magkakaroon siya ng kumpiyansa na tadterin siya ng isang espada. Isang espada at isang itim na lotus. Talagang nabubuhay ito sa reputasyon nito. Ang galaw ng espada at ang pangalan ay masyadong angkop. Una, daan-daang mga espada ang sumayaw at nagtipon sa isang itim na lotus, at pagkatapos ay ang itim na lotus ay sumabog sa 12 talulot, na bawat isa ay puno ng malakas na enerhiya ng espada, katumbas ng 12 malalakas na espada. Ito ay walang pagmamalabos na sabihin na ang kapangyarihan ay walang katapusan. Hindi ko akalain na ang mga buto ng itim na lotus na nakatago sa kailaliman ng dagat ng kamalayan ay talagang magtatago ng isang mahiwagang kasanayan sa espada. Sa kasamaang palad, kahit na ang pangalan ng Black Lotus Sword Art ay lumitaw, mayroon lamang isang sword move sa kanyang isip, isang espada at isang Black Lotus. Nang lumubog si Yang Yian sa dagat ng kamalayan upang tingnan ang mga buto ng itim na lotus, wala siyang nahanap at walang pangalawang kasanayan sa espada. Naisip niya na para lumitaw ang pangalawang sword skill, anong mga kondisyon ang kailangan. Dahan-dahan niya itong pag-aaralan pagkabalik niya. Anyway, ito ay isang. Buti na lang may extra magical sword art siya sa isip niya. Doon.
ay isang karagdagang paraan ng pagliligtas ng buhay, at ito ay isang uri ng labanan na talagang masaya. Nang lihim na masaya si Yang, isang sigaw ang lumabas sa kanyang tenga. Ah! Boses iyon ni Kier. Mabilis siyang lumingon, ngunit nakita niya si Wumakyo na binugbog sa kanyang orihinal na anyo ng isang late-stage out-of-body cultivator. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation ni Wumakyo ay wala sa out-of-body realm, at medyo nag-aatubili na lihim na tulungan si Meng Changqing sa pagpigil sa tatlong late-stage out-of-body cultivator. Nang makita ng tatlong late-stage out-of-body cultivator na si Chen Buhuan ay pinatay ni Yang Yian, sila ay nataranta at nagsimulang tumalikod at tumakbo palayo. Ang tatlo sa kanila ay ginulo ng mahabang panahon ni Meng Changqing, isang maliit na Yuanying sa maagang yugto, at isang nakatagong ghost cultivator na nagtatago sa dilim. Nagdusa sila ng isang maliit na pagkawala, na lubhang duwag. Nang makitang ang katawan ni Chen Buhuan ay naging minced meat, ayaw na niyang lumaban at nagsimulang tumakbo palayo. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiyo. Paano niya hahayaang makatakas si Wumakyo pagkatapos niyang saktan siya? At saka, si Chen Buhuan ay pinatay niya, kaya paanong silang tatlo sa huling yugto ng out-of-body realm ay pakakawalan? Siya! Agad na iginalaw ang kanyang mga paa at nawala sa lugar. Ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay ay nagsagawa ng Black Lotus Sword Technique. Biglang lumitaw ang isang itim na lotus. Pinutol niya ito ng espada at ginawang 12 talulot. Walang sorpresa ang pag-drill nito sa katawan ng tatlong tao. Sa tatlong hiyawan, ang tatlong late-stage out-of-body realm cultivator na hindi nakatakas 10 metro ang layo ay nahulog sa lupa sa hiyawan, at bawat isa sa kanila ay may 4 na sugat sa kanilang katawan. Ang 12 talulot ay kinokontrol ni Yang Yiyo ng walang kinikilingan. Ang bawat tao ay may 4 na talulot sa kanyang katawan, at ang 4 na sugat ay nawala sa isang iglap. Sa puntong ito, si Chen Buhuan at ang 10 out-of-body cultivator na dinala niya ay nalipol lahat. Inalis ni Yang Yiyo ang kanyang espada at bumuga ng maputik na hangin, pagkatapos ay lumingon para tanungin si Wumakyo, Kier, kumusta ka? Sir, ayos lang po ako, aksidente lang po itong nasugatan. Palihim niyang tinutulungan si Meng Changqing sa panggigipit sa tatlong out-of-body cultivator sa huling yugto, ngunit hindi sinasadyang nasugatan siya matapos silang tatlo ay maglunsad ng malawakang pag-atake, at nabunyag ang kanyang figure. Sa kabutihang palad, hindi malubha ang pinsala. Tumingin si Yang Yiyo kay Meng Changqing na nakaupo at kinokontrol ang kanyang paghinga at sinabing, okay lang ba si Lao Meng? Ayos lang ako after recuperation, pero sayang naman at ubos na ang stock of formation spells at talismans ko. Sa pagsasalita tungkol dito, nakaramdam si Meng Changqing ng kirot sa kanyang puso. Upang mapigil ang tatlong out-of-body cultivator sa huling yugto, inilabas niya ang stock ng formation spells at anteng-anteng na pinino niya noong kasagsagan niya, ngunit ngayon ay naubos na ang lahat. Isang kasinungalingan ang sabihing wala siyang nararamdamang kirot sa kanyang puso. Ang kanyang cultivation level ay bumaba ng husto ngayon, at hindi na niya mapino ang malalakas na formation spell at talismans. Nakita ni Yang Yiyo ang pagkibot ng bibig ni Meng Changqing nang magsalita ito, at alam niyang nasaktan siya. Ngumiti siya at sinabing, I'll give you credit for the first merit later. Kapag ang iyong cultivation ay gumaling sa pinakamataas nito, maaari mo itong pinuhin. Totoo naman. Haha. Pakiramdam ko ay unti-unting nababawasan ang kapangyarihan ng makamandag na insekto sa aking dantian. Ang insekto ng Sect Master ay talagang isang first-class spiritual insect. Nambobola siya ni Meng Changqing. Okay, dapat ayusin niyo ni Kier ang paghinga niyo. Maglilinis ako ng battlefield. Aalis kami sa lalong madaling panahon. Isang matandang lalaki mula sa Adventure Hall at 10 out-of-body cultivator ang namatay. Dapat mabaliw ang mga tao sa Adventure Hall. Ngumisi si Yang Yiyo at naglakad patungo sa tinadtad na karne ng katawan ni Chen Buhuan. Nakita na lang niya ang storage ring ni Chen Buhuan sa minced meat. Wala siyang panahon para kolektahin ito. Ngayong tapos na ang laban, natural na hindi niya ito makakalimutan. Kabanata 929, anyayahan ang Array Demon Yang Wentian. Sina Meng Changqing at Wumakyo ay nagmumuni-muni pa rin habang nakapikit. Si Yang ay nakaupo sa tabi nila upang protektahan sila, ngunit sa sandaling ito, si Yang ay may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Siya! Kakalinis lang ng battlefield at gumawa ng maliit na kayamanan mula kay Chen Buhuan at 10 out-of-body cultivator. Ang pinakamababang antas ng mga taong ito ay ang maagang yugto ng labas ng katawan na kaharian, na mas mayaman kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. May nakitang storage ring sa 10 out-of-body cultivator na sumunod kay Chen Buhuan. Bagamat hindi malaki ang espasyo, ito ay napakabihirang. Maaari niyang gantimpalaan ang mga disipulo ni Yunmen kapag bumalik siya.
Ang mga espiritual na bato sa 10 taong ito ay nagdagdag ng hanggang 130,000, at mayroon ding ilang mga espiritual na gamot at kakaibang mga bato. Gayunpaman, ang pinagsamang kayamanan ng 10 tao ay hindi kasing dami ni Chen Buhuan. Si Chen Buhuan lamang ay mayroong 150,000 espiritual na bato at 10 espiritual na gamot na 10,000 taong gulang. Ngunit hindi ito ang nakapagpasaya kay Yang. Ang ikinatuwa ni Yang ay nakakita siya ng mahiwagang sword skill mula kay Chen Buhuan. Ito ang dahilan kung bakit umupo si Yang Yian at ngumiti ng nakakaloko. Naranasan ni Yang Yian ang kapangyarihan ng mahiwagang kasanayan sa espada. Walang duda na ang mga kasanayan sa espada ay isang kailangang-kailangan na mahiwagang paraan sa pakikipaglaban, at ang mahiwagang kasanayan sa espada ni Chen Buhuan ay talagang makapangyarihan. Kung hindi dahil sa Black Lotus Sword Art na lumabas sa kanyang dagat ng kamalayan, delikado ito ngayon. Kung ikukumpara, ang mahiwagang sword skills ni Chen Buhuan ay tiyak na hindi kasing husay ng sarili niyang Black Lotus Sword Art. Gayunpaman, mayroon lamang isang galaw sa Black Lotus Sword Art. Naniniwala si Yang Yian na magkakaroon pa mamaya, ngunit hindi niya alam kung kailan. Pagkatapos ng lahat, ang Black Lotus Sword Art ay hindi kumpleto. Kumpleto na ang Magical Sword Art na nakuha mula kay Chen Buhuan. May 3 galaw sa Whirlwind Sword Skills na mga mahiwagang kasanayan sa espada ni Chen Buhuan. Ang unang galaw ay ang Wind Blade Sword, na maaaring gamitin sa paghagis ng wind blades sa pamamagitan ng lumilipad na espada. Ang mas maraming wind blades na maaaring ihagis, mas malakas ito. Si Chen Buhuan ay naghagis ng 3 wind blades dati, na nangangahulugan na siya ay nilinang lamang ang unang antas. Ang pangalawang galaw ay ang Wind and Cloud Sword. Kapag nakalabas na ang espada, gumagalaw ang hangin at ulap. Ito ay napakabilis. Ang ikatlong galaw ay ang Whirlwind Sword. Kapag ito ay nasanay sa pagiging perpekto, maaari itong bumuo ng isang puyo ng tubig ng enerhiya ng espada gamit ang isang espada, at ang kalangitan ay puno ng mga espada. Ang 3 kasanayan sa espada ay mas malakas kaysa sa isang galaw. Si Chen Buhuan ay palaging nagsasanay lamang ng unang espada, kung hindi ay hindi siya mapapatay ni Yang Yiu. Gamit ang Whirlwind Sword Skill, ang mga disipulo ng Yunmen ay mayroon ding kapangyarihan sa pagprotekta sa sarili. Siyempre, ang saligan ay ang pagsasanay at pag-aralan ito. Anyway, nagpasya na siyang napag-aralan ito pagbalik niya. Kung matutunan niya ang lahat ng ito, maaari niyang gamitin ang mahiwagang kasanayan sa espada kasama ang Black Lotus Sword Art, na siyang 4 na pangunahing galaw, at madodoble ang kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Makalipas ang mahigit 10 minuto, natapos ni Meng Changqing at Wu Mokyo ang kanilang pagpapagaling, at mabilis na umalis ang 3. Sinunog ni Yang Yiu ang larangan ng digmaan kung saan nangyari ang labanan. Pagkaalis ay lumipad ang hangin at buhangin at walang natira. Ganito niya pinatay at ninakawan ang mga tao sa disyerto at hindi na natunton. Bagamat walang ulan sa disyerto, ang hangin at buhangin ang pinakamahusay na likas na puwersa upang takpan ang lahat ng bakas. Anyway, ang pera ay hindi ipinagpapalit sa isang grupo ng 11 tao, at walang nakatakas. Walang nakakaalam na may pinatay si Yang Yiu. Sa karamihan, iisipin nila na ito ay ginawa ng isang adventurer na nagngangalang Wu Mian, o may mas malaking hinala. Matapos bumalik ang 3 sa Southern Restricted Area, ibinigay ni Yang Yiu ang lahat ng mga espiritual na bato sa Reyna Jiaonan para sa pag-iingat, at sinabi sa lahat na hanapin si Jiaonan para kolektahin ang anumang kailangan nila mamaya. Tungkol naman sa mga espiritual na bato, elixir, at iba pa. Itinago ni Yang Yiu ang lahat ng maaaring ibigay para sa pagtatayo ng Yunmen. Sa sumunod na 3 araw, dinala ni Yang Yiu si Meng Changqing, isang profesional na formation fairy, upang obserbahan ang buong Southern Restricted Area. Saan man maaaring magkaroon ng mga aktibidad sa paglilinang, dumating sila sa isang konklusyon na mayroong mga pagtagas sa lahat ng panig. Sa madaling salita, sa mga mata ni Meng Changqing, kahit na ang Southern Restricted Area ay isang feng shui treasure land, walang natural na depensa. Ito ay napaka-fatal. Noong nakaraan, alam ng buong Zeshonshu na mayroong 3 demon cultivator sa Southern Restricted Area, ang Blue Dragon, ang Flying Bear, at ang Three-Legged Golden Crow. Hindi mahalaga kung lahi man ito ng tao o lahi ng demonyo, hindi sila ng ahas na pumasok sa teritoryo ng Southern Restricted Area. Ngunit ngayon ang master ni Zialo na si Jiaolong at ang iba pang 3 demon cultivator ay umalis na, at walang malakas na tao na namamahala. Sa sandaling lumabas ang balitang ito ay magiging isang mapangwasak na sakuna para sa lahat sa Yunmen. Kaya nagpasya si Yang Yian na iset up ang formation. Ipunan ang lahat at pag-usapan. Walang problema sa pagkakaroon ng sapat na mga spirit stone para iset up ang formation. Gayunpaman, ayon kay Meng Changqing, hindi na kailangang iset up ang formation pansamantala,
dahil ang master ni Zialu na si Jiaolong at ang iba pang tatlong demon cultivator ay umalis na. Sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon, ligtas pa rin ang Southern Restricted Area. Siyempre, ang mga disipulo ng Yunmen ay dapat napigilan na lumabas at huwag ilabas ang balita ng pag-alis ng 3 demonyong cultivator. Pangalawa, sa mga salita ni Meng Changqing, kung maimbitahan ang porma sayon ng demonyo na si Yang Wentian, hindi lamang maaayos ang teleportation formation upang mag-iwan ng daan palabas para sa lahat, ngunit maaari rin niyang magkasamang iset up ang formation kay Yang Wentian. Si Meng Changqing ay mahusay sa pag-atake sa mga porma sayon, at si Yang Wentian ay mahusay sa teleportong mga porma sayon, na mahusay sa depensa. Isang atake at isang depensa, silang dalawa ay makakapag-set up ng isang malakas at kumpletong porma sayon para sa bagong Yunmen. Dahil ito ang pundasyon ng sekta, hindi ito dapat maging palpak. Ang mga salita ni Meng Changqing ay kinilala ng lahat. Naisip nila na ang kasalukuyang porma sayon ay maaari talagang ayusin, ngunit kung hindi nila alam ang isang desenteng lindol, ito ay isang pag-aaksaya ng mga espiritual na bato. Hiniling lang nila kay Yang Wentian na sugpuin ang mga demonyo. Sa oras na iyon, si Meng Changqing, na kilala bilang Formation Fairy, ay sama-samang mag-aayos ng isang malaking formation. Pagkatapos ng lahat, ito ang pundasyon ng sekta. Naisip ni Yang Yian na walang makakaalam tungkol sa pag-alis ng 3 demon cultivator sa Southern Restricted Area sa maikling panahon. Hanggat ang mga disipulo at tagasunod ng Yunmen ay mahusay na napigilan, gaya ng sinabi ni Meng Changqing, ito ay magiging ligtas sa loob ng hindi bababa sa 3 hanggang 5 taon. Kaya't nagpasya siyang umalis kaagad at pumunta sa pamilya ng bandidong pugad niyang sa timog kasama si Meng Changqing upang anyayahan ang porma sayon ng demonyong si Yang Wentian. Anyway, sinabi ni Meng Changqing na siya at ang formation na demonyo na si Yang Wentian ay magkaibigan, at si Yang Wentian ay may utang na loob sa kanya, kaya dapat niya itong imbitahan. Ang pagbuo ng teleportasyon ay may kaugnayan sa pag-urong ng lahat, kaya hindi sila nang ahas na ipagpaliban ito. Kinailangan itong ayusin kaagad, at ang pormasyong demonyo na si Yang Wentian ay kailangang matagpuan. Matapos mapagpasyahan ang bagay na ito, nagpasya si Yang Yian na bigyan ng pangalan ang Southern Restricted Area. Palaging hindi naaangkop na tawagin itong Southern Restricted Area, at hindi ito maayos. Bukod dito, ngayong magugat na ang Yunmen dito, magiging maginhawa rin ang isang pangalan para sa mga aksyon sa hinaharap. Dahil ang pangunahing bulwagan ng Yunmen ay itinayo sa Xiaoyaoqi Mountain, ipinahayag lang ni Yang Yian na sa hinaharap, hindi na ito tatawaging Southern Forbidden Zone, kundi Yaoqi Mountain. Kinaumagahan, umalis sina Yang Yian at Meng Changqing. Noong una, nag-aalala si Zialu na sumama sa kanya, ngunit mas nag-aalala si Yang Yian sa lahat ng tao sa Yunmen, kaya hiniling niya sa kanya na manatili at manguna. Ngayon, si Zialu lamang ang nakarating sa out-of-body realm sa Yaoqi Mountain. Ito ay dahil sa reputasyon ng Southern Forbidden Zone, kung hindi, ang isang tao sa out-of-body realm ay magiging masyadong mahina sa buong Zishansho, hindi banggitin ang iba pa, walang marami sa Nascent Soul Realm. Bukod dito, iniwan ni Yang Yian ang 2 Fire Cloud Dogs upang bantayan ang bahay, upang sa wakas ay makaalis na siya ng may kapayapaan ng isip. Bagamat ang Southern Forbidden Zone o ang kasalukuyang Yaoqi Mountain ay hindi malalagay sa anumang panganib sa maikling panahon dahil sa reputasyon na iniwan ng master ni Zialu na si Jiaolong at ng iba pang 3 demon cultivator, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Sa Zialu at 2 Fire Cloud Dog na maihahambing sa out-of-body realm, masasabing may mga masters na namamahala. Pagdating doon, naglakad sina Yang Yian at Meng Changqing. Alam at naunawaan ng mga babae at lahat ng mga disipulo ng Yunmen na hindi dinala ni Yang Yian ang Fire Cloud Dog Mount upang protektahan ang lahat. Ang aksyon ni Yang Yian ang nagpasigla sa paglilinang ng lahat ng tao sa Yunmen. Ang bawat isa ay nagsanay ng mas mahirap at mas masigasig kaysa dati, umaasa na ibahagi ang mga alalahanin ng master sa lalong madaling panahon, o hindi bababa sa hindi maging isang kaladkarin. Gusto ni Wumakyo na pumunta sa pagkakataong ito, ngunit hindi ito pinayagan ni Yang Yian. Ang cultivation ni Wumakyo ay medyo mas masahol pa, kaya mas angkop para sa kanya na manatili at magsanay. Alam mismo ni Wumakyo na hindi niya matutulungan ang master, at ngayon ay naging pabigat siya. Nakatayo sa isang buhangin, pinapanood sina Yang Yian at Meng Changqing na umalis, sinabi ni Wumakyo sa kanyang sarili, huwag kang mag-alala, kapag bumalik ka, siguradong sisiraan si Kier at hindi ka hihilahin pababa. Sa walang katapusang disyerto, pagkatapos ng isang araw at isang gabi, sina Yang Yian at Meng Changqing ay dumating sa katimugang hangganan ng pugad ng bandido na 70,000 milya ang layo. Tumingin si Yang Yian sa malawak na disyerto at tinanong si Meng Changqing, "Matandang Meng, mahahanap mo ba ang pamilya Yang?" Pinagtibay ni Meng Changqing, ang pangkalahatang lokasyon ng Sect Master ay nasa lugar na ito. Sinabi sa akin ni Yang Wentian na ang buhangin kung saan matatagpuan ang pamilya Yang ay pula.
Hanggat nahanap natin ang pulang buhangin, maaari akong kumatok sa pintuan ng pamilya Yang. Sana hindi nagsinungaling si Yang Wentian sa iyo. Pakiramdam ko, habang naglalakad ako, mas nagiging malungkot ito. Wala pa akong na-encounter na bandido. Hindi raw dapat magkukulang ang mga bandidong puwersa sa 70,000 bandit nest na ito. Nalilitong tanong ni Yang Yian. Si Meng nag-isip si Changqing at sinabing, hindi alam ng sect master na kahit na ang bandit nest ay tinatawag na 90,000 miles, ang nangungunang mga bandit nest ay lahat ay inookupahan sa apat na direksyon ng Timog Silangan, Hilagang Kanluran, at Hilagang Silangan. Ang teritoryong inookupahan ng maliliit na bandido ay hindi hihigit sa 40,000 milya. Ang huling 50,000 milya ay inookupahan ng mga nangungunang puwersa tulad ng pamilya Yang. Kakaunti lang ang naglalakas loob na pumasok. I see, then we will move forward. Hoy, bakit pula ang langit doon? Tumingin si Yang Yian sa kalangitan na libu-libong metro ang layo. Kabanata 930, isang master ng spiritual severing realm ay malapit nang lumitaw sa Yunmen. Maaaring nahanap na natin, sabi ni Meng Changqing, nakatingin sa pulang kalangitan 1,000 metro ang layo. Sa oras na ito, nag-react din si Yang Yiu na ang pulang kalangitan ay malamang na salamin ng disyerto. Siyempre, nang tumakbo ang dalawa, nakita nila ang walang katapusang pulang buhangin. Ito ang sinabi ni Meng Changqing, ang lokasyon ng portal ni Yang Yiu sa katimugang bahagi ng pugad ng bandido, ngunit alam lang namin kung saan ang portal, ngunit hindi namin alam kung saan ang tunay na portal. Sa mga salita ni Meng Changqing, ang lugar kung saan matatagpuan ang pamilya Yang ay ganap na sakop ng pagbuo ng pormasayon ng demonyong si Yang Wentian, na magaling sa teleportation formation. Mahirap sabihin kung saan ang tunay na lokasyon ng pamilya Yang. Pero dahil sigurado na si Meng Changqing sa kanyang naipasa, dapat meron. Kuya Meng, ikaw na ang susunod. Tumingin si Yang Yiu kay Meng Changqing at sinabi. Well, mamaya na ang master. Naglabas si Meng Changqing ng Jade Talisman habang nagsasalita. Hinimok ni Meng Changqing ang kanyang tunay na enerhiya patungo sa Jade Talisman. Sa susunod na sandali, isang sinag ng liwanag ang lumipad mula sa Jade Talisman sa kamay ni Meng Changqing, at pagkatapos ay nag-drill sa pulang buhangin. Ang pulang buhangin ay bahagyang nakikita ng hubad na mata. Tila isang nunal ang lumitaw sa pulang buhangin. Sa oras na ito, sinabi ni Meng Changqing, Guro, umalis na tayo. Sundin natin ang Jade Talisman aura at makarating sa gate ng pamilya Yang. Tumanggaw si Yang Yiu at sumunod kay Meng Changqing. Sinundan ng dalawa ang gumagalaw na aura. Nang maglakad sila ng 5 o 6 na kilometro, nawala ang aura sa pulang buhangin, at huminto ang dalawa. Sa oras na ito, pinagmamasdan ni Yang Yiu ang kapaligiran. Nasa pulang buhangin pa rin siya. Walang pagbabago sa paligid, kahit na mga buhangin. Kaya lang, mas patag ang lugar kung saan siya naroroon, para siyang nakarating sa isang maluwang na plaza. Matanda Meng, nagkakamali ka ba? Walang pagbabago. Hindi napigilan ni Yang Yiu na sabihin. Nakangiting paliwanag ni Meng Changqing, Guru, hindi mo alam na si Yang Wentian ay isang formation demon, kaya dapat mayroong formation. Hindi tayo pwedeng lumabas. Nang ibigay niya sa akin ang Jade Anteng-Anteng, sinabi niya na ang espiritual na enerhiya sa Jade Anteng-Anteng ang mangguna, at natural na makakarating kami sa tarangkahan ng pamilya Yang. Master, hayaan mo muna akong magtanong at tingnan. Hindi ako dapat bitag ni Yang Wentian. Sige, subukan mo. Hindi ko nararamdaman ang pagkakaroon ng isang pormasayon dito. Kung ang lugar na ito ay talagang tarangkahan ng pamilya Yang, kung gayon ang mga tagumpay ni Yang Wentian sa mga pormasayon ay dapat na napakataas. Nakangiting sabi ni Yang Yiu. Sa oras na ito, mapait na sinabi ni Meng Changqing, noong tayo ay nasa sinaunang guho ng formation, kahit na si Yang Wentian ay malubhang nasugatan, hindi ito nakaapekto sa kanyang antas ng paglilinang. 1,000 taon na tayong hindi nagkita. Sa mga natamo ni Yang Wentian sa mga pormasayon, nalampasan na niya ako ng ilang antas. Hindi katakataka na walang naiwang bakas ang inayos niyang pormasayon. Bukod dito, pagkatapos ng mahabang panahon, sa tingin ko ang kanyang paglilinang ay nakapasok na sa labas ng katawan. Sa isang malalim na paglilinang, siya ay higit na sanay sa pag-aayos ng mga pormasayon. Normal lang na hindi natin ito nakikita. Nakinig si Yang Yiu sa mga mapapait na salita ni Meng Changqing at bahagyang naunawaan ang kanyang panloob na damdamin. Sa katunayan, 1,000 taon na ang nakalilipas, siya at si Yang Wentian, ang isa ay kilala bilang East Formation Immortal at ang isa ay kilala bilang West Formation Demon. Pareho silang mga henyo na may napakataas na tagumpay sa mga pormasayon. Ngunit ngayon, hindi lamang bumagsak ang antas ng paglilinang ni Meng Changqing, nang walang anumang pagunlad, ngunit ang kanyang mga tagumpay sa mga pormasayon ay tumigil din. Malayo na ang naiwan sa kanya ni Yang Wentian, paano magiging maganda ang pakiramdam ni Meng Changqing. Inalaw niya ito, Kuya Meng, huwag kang panghinaan ng loob.
Kapag nilamon ng mga insekto ang mga makamandag na insekto sa iyong dantian, naniniwala ako na makakabawi ka sa iyong peak cultivation sa lalong madaling panahon. Hindi magiging mahirap na maabyutan ang array demon na siyang Wentian. Ilang taon ka na lang nasupil ng mga makamandag na insekto, pero nandoon pa rin ang iyong pangunawa. Halos 1,000 taon mo na itong hinahasa. Kapag gumaling ka sa hinaharap, malalampasan mo ang maraming tao. Sa paglaon ng paglilinang, mas pinahahalagahan mo ang pangunawa sa natural na mundo. Ang iyong karanasan sa kahirapan ang magiging kalamangan mo sa hinaharap na paglilinang, kaya huwag magkaroon ng negatibong kaisipan. Bagamat inaaliw siya ni Yang Yian, nagsasabi rin siya ng totoo. Ang orihinal na nanlulumong mga mata ni Meng Changqing ay naging mas maliwanag at lumiwanag habang si Yang Yian ay seryosong nagsalita. Oo, mayroon din siyang maluwalhating nakaraan. Minsan na niyang naabot ang dakilang kasakdalan ng nascent soul, at kahit isang layer ng window paper ay ang nakaraan ng out-of-body realm. Siya, walang kakulangan sa paningin, at naglakbay siya sa buong bansa sa loob ng napakaraming taon. Para mapaalis ang mga makamandag na insekto sa kanyang dantian, sobra-sobra na nga ang naranasan niya. Sa mga tuntunin ng pangunawa, siya ay talagang mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Ito ang kanyang magiging mga pakinabang sa paglilinang sa hinaharap. Noong nakaraan, itinuring niya ang mga paghihirap na ito bilang kanyang malas. Ngayon, pagkatapos makinig sa paliwanag ni Yang Yio, bigla siyang naliwanagan. Biglang kumislap ang kidlat sa isip ni Meng Changqing. Pagkatapos ng boom, tunog, nanginginig ang buong katawan niya. Pagkatapos, sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Yang Yio, ipinikit ni Meng Changqing ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, pinalaki ni Yang Yio ang kanyang mga mata at talagang naramdaman na ang buong katawan ni Meng Changqing ay puno ng espiritual na enerhiya. Dati siyang Yuanying Great Perfection Cultivator, iyon ay, isang Yuanying Great Perfection Realm. Mula nang pumasok ang Guworm sa kanyang dantian, ang cultivation realm ni Meng Changqing ay paulit-ulit na nahulog sa maagang yugto ng Yuanying. Ngayong pumasok na ang uod sa kanyang katawan upang tumulong sa pagsugpo sa Guworm, ang landas ng paglilinang ni Meng Changqing ay hindi na nawasak ng Guworm. Pag-anda ng pag-anda ang sitwasyon. Dahil ang landas ng paglilinang ay bumalik sa normal sa ilalim ng kontrol ng Guworm, maaaring pagbutihin ni Meng Changqing ang kanyang kaharian. Matapos maliwanagan ng mga salita ni Yang Yio, ang buhol ni Meng Changqing na nabaon ng halos 1,000 taon ay natanggal. Siya ay isang tao na nasa isang nalilitong estado ng pag-iisip, at siya ay palaging nasa isang negatibong estado ng pag-iisip. Ngayong lumabas na ang mga salita ni Yang Yian, naramdaman ni Meng Changqing na bigla niyang napagtanto ang isang bagay mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, pumasok siya sa isang estado ng kaliwanagan. Nang ipikit ni Meng Changqing ang kanyang mga mata, naramdaman ni Yang Yian na ang aura ng buong katawan ni Meng Changqing ay nagsimulang tumalon. Siyempre, hindi ang paglilinang ang tumaas, kundi ang larangan ng paglilinang. Minsan, ang kaharian ay naabot, ang pagpapabuti ng paglilinang ay isang bagay na siyempre. Mula sa maagang yugto ng nascent soul, umakyat ito sa great perfection of the nascent soul. Hindi lang yan, dama-dami pa rin. Ang maaga, gitna, at huling mga yugto ng out-of-body realm. Ito ay tumaas hanggang sa great perfection ng out-of-body realm bago bumagal. Sa oras na ito, ang bibig ni Yang Yio ay naging uhugis. Tinitigan niya si Meng Changqing nang may inggit, alam niyang si Meng Changqing ay pumasok sa estado ng kaliwanagan ng dakilang daw na kinaiinggitan ng bawat magsasaka. Ang enlightenment ay ang gantimpala ng dakilang daw sa mga magsasaka, at ang ilang mga magsasaka ay maaaring hindi makatagpo nito ng maraming beses sa kanilang buhay. Ngayon ay pumasok na si Meng Changqing sa advanced enlightenment. Bagamat hindi tumaas ang kanyang cultivation realm ay tumaas na parang rocket. Pumunta siya mula sa maagang yugto ng nascent soul hanggang sa great perfection ng out-of-body realm sa isang hininga. Ang susi ay naramdaman ni Yang Yio na tumataas pa rin ang kanyang realm aura at wala pa rin siyang balak na huminto. Haze! Sumipsip si Yang Yio sa malamig na hangin. Nakakita na siya ng mga kakilakilabot na pag-upgrade sa realm, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kalikwan. Ngayon ay naabot na niya ang great perfection ng out-of-body realm. Kung patuloy siyang bubuti, ang susunod na hakbang ay ang spiritual division realm. Ang spiritual division realm. Ito ang kaharian kung saan ang buong mountain at sea realm ay nakatayo sa tuktok ng pyramid. Boom! Isang mapurol na tunog ang nagmula sa katawan ni Meng Changqing. Fuck, pumasok talaga ako sa spiritual division realm. Hindi napigilan ni Yang Yian na maglabas ng sumpa. Ngayon isipin mo ito, tila hindi katakataka na si Meng Changqing ay maaaring tumapak sa spiritual division realm. Ito ang nararapat sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mahusay na pagiging perpekto ng nascent soul realm 1,000 taon na ang nakalilipas.
Kung hindi siya nilamon ng Gu Worm, sa loob ng 1,000 taon, kasama ang talento ni Meng Changqing bilang isang henyo sa Forma Sion, magiging ganap na posible na makapasok sa Spiritual Division Realm, o mas mataas pa. Higit pa rito, sa loob ng 1,000 taon ng pagsupil ng Gu Worm, upang mapaalis ang Dantian Gu Worm, naglakbay siya sa maraming lugar sa Mountain at Sea Realm at dumanas ng mga paghihirap na hindi mapaniwalaan ng mga ordinaryong tao. Sa proseso ng pagpunta mula sa isang henyo patungo sa isang basura, si Meng Changqing ay nakayanin ang psikolohikal na presyon at hindi nagpakamatay, na sapat na upang ipakita na siya ay may isang matigas na karakter at hindi pangkaraniwang tiyaga. Ngayon na ang kaharian ng isang hininga ay umabot na sa maagang yugto ng Spiritual Division Realm, ito ay makatwiran. Siyempre, ito ay pagpapabuti lamang ng larangan ng paglilinang, hindi ang tunay na paglilinang. Kung nais niyang mapabuti ang kanyang paglilinang, kailangan niya ang uod upang tuluyang lumunin ng makamandag na uod. May isip na hanggat nawawala ang makamandag na uod sa dantian ni Meng Changqing, mapapabuti ang kanyang paglilinang, at malapit na siyang makahabol sa kaharian at maabot ang maagang yugto ng kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu. Sa sandaling ito, nainggit siyang sa kanya, ngunit hindi siya nagseselos. Sa halip, puno siya ng pananabik. Dahil si Meng Changqing na ngayon ang matanda sa kanyang Yunmen. Nangangahulugan ito na sa malapit na hinaharap, isang master ng Spirit Separation Realm ay lilito sa Yunmen. Sa pagkakaroon ng isang kaharian ng paghihiwalay ng mga espiritu, kahit na si Yuan Tiangang mula sa Adventure Hall ay dumating sa pintuan, si Yang Yiyu ay hindi natatakot. Sa hinaharap, kasama si Meng Changqing na namamahala sa Yunmen, ang bagong Yunmen ay mabilis na mag-uugat sa mundo ng bundok at dagat. Paanong hindi matutuwa si Yang? Siya ngayon ay higit na natatakot sa mga insekto, at maaari niyang agad na alisin ang makamandag na uod sa dantian ni Meng Changqing, upang si Meng Changqing ay maging isang tunay na master ng Spirit Separation Realm sa lalong madaling panahon. End of this chapter.